R. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2731-2740. Ang problema ng hangganan ng Mountain Gate. Ang tubig ng sagradong tubig na dulot ng babaeng oso na si Xiong Huan ay isang binhi lamang na nagugat sa puso ng mga demonyong Diyos. Walang nagsabi nito. Kahit na sila ay nasa isang kooperatiba na relasyon at isang koponan sa ngayon, hindi sila isang puwersa kung tutuusin. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kalkulasyon. Kung tungkol kay Yang Yian, wala siyang ideya. Nagkaroon lang siya ng layunin na pag-unawa sa lakas ng Heavenly Dao level strongman at nabighani dito. Susunod, ang Holy Star Formation ay nasira, at ang gabay na ibon ng Shenmue Patriarch ay patuloy na nangunguna sa daan. Ang lahat ay nagsimulang umusad muli. Ang tunay na destinasyon ay ang Saint Dojo. Maraming sagradong kayamanan doon. Halimbawa, ang 9-layer Nirvana Flower na kailangan ni Yang Yian. Ngayon, ang ibang mga dakilang Diyos ng demonyo ay nag-iisip tungkol dito, syempre, upang makuha ang pabor ni Yang Yian, upang makuha ang mga sagradong patak ng tubig mula kay Yang Yian, at upang mapabuti o mapahusay pa ang kanilang bloodline. Sa sumunod na panahon, wala nang bitag sa Holy Star Formation. Tumagal lamang ng higit sa isang buwan para ihatid ng gabay na ibon ang lahat sa isang malaking banal na bituin. Senyor, nakarating na tayo. Ito ang banal na bituin. Nararamdaman ko ang aura nito. Inalis ng matandang ninuno ni Shenmue ang guidebird at nagsalita. Hindi ba? Ang banal na bituin na ito ay walang pinagkaiba sa maraming banal na bituin na ating nadaanan, may mga pagdududa pa rin si Yang Yiu tungkol sa gabay na ibon ng matandang ninuno ni Shenmue. Ito ay tama. Nandito na kami last time. Mayroong dojo ng santo sa banal na bituin ito. Iba ang aura sa ibang mga banal na bituin. Nararamdaman ko si tao. Ito ay tama. Huwag kang mag-alala, senyor. Walang nakatapak sa dojo ng santo sa banal na bituin ito. Dapat mayroong maraming banal na kayamanan. Naniniwala ako na makikita mo ang 9-layer Nirvana Flower dito. Kung maabyutan mo ito, ipapadala ko ito sa iyo sa lalong madaling panahon. Ang matandang ninuno ni Shenmue ay isang matandang demonyo. Natural, alam niya kung paano samantalahin ang mga pagkakataon at alam kung ano ang sasabihin sa anong oras. Natigilan si Yang Yiu nang marinig niyang magsalita ang matandang ninuno ni Shenmue. Naririnig at naramdaman niya na ang matandang demonyo ni Shenmue, ang matandang demonyo, ay mas magalang sa kanya kaysa dati, at kahit kaunting kahulugan ng pagdila ng aso, nakitang-kita. Dahil dito hindi sigurado si Yang Yiu sa ibig sabihin ng matandang ito. Ngunit tinanggap niya ang sinabi ng Shenmue Patriarch. Ang Ninefold Nirvana Flower ay orihinal na isa sa mga layunin ng kanyang paglalakbay. Ito ay may kaugnayan sa kung ang cultivation realm ni Yu Linglong ay maibabalik, at lubos niya itong pinahahalagahan. Sa pag-iisip na anuman ang nasa isip ng Shenmue Patriarch, tatanggapin niya ang panukalang ito, at nagmamadaling nagpasalamat sa kanya, kung makukuha ko ang Ninefold Nirvana Flower, malaking tulong ito sa akin. Kahit na ako, si Yang Yian, ay may utang na loob sa iyo, tiyak na babayaran kita ng bukas palad. Ikaw, kailangan pa rin magkaroon ng saloobin. Ito ang kanyang karanasan mula nang magsimula siyang mag-practice sa mababang kaharian. Anuman ang antas ng mga magsasaka, kailangan mo munang magkaroon ng mga benepisyo upang makipagkaibigan. Siyempre, kung minsan ang mga benepisyo ay maaaring isang saloobin. Haha, tuwang-tuwa ang Shenmue Patriarch nang marinig niya ang mga salita ni Yang Yian. Ang gusto niya ay ang mga salita ni Yang Yian. Kapag nahanap niya ang Ninefold Nirvana Flower at ibinigay ito kay Yang Yian, madali nang humingi ng holy water. Kailan? Narinig ni Xiong Yutian at nang dalawa pa ang sinabi ng Shenmue Patriarch, natigilan sila. Sa isang iglap, naisip nila na ang Shenmue Patriarch ay nakatutok sa holy water sa katawan ni Yang. Isinusumpa nila ang matandang sorrow sa kanilang mga puso, ngunit ang ganitong uri ng bagay ay maaari lamang unawain ng tahimik at hindi binibigkas. Ngunit nag-aalala si Xiong Yutian. Sino ang nakakaalam kung mayroon pa ring ilang mahiwagang patak ng banal na tubig si Yang Yian? O ilang patak? Ang banal na kayamanan ng tubig ay hindi dapat repolyo, hindi marami. Ito ay katumbas ng pagbibigay ng kalamangan sa Shenmue Patriarch. Sa pag-iisip nito, si Xiong Yutian ay nagmamadali ring nagpahayag ng kanyang posisyon. Ang dalawang mula sa ligaw na dagat ay natural na hindi ng ahas na mahuli. Maliban kay Granny Sand Fox at Medusa, lahat ay nagpahayag kay Yang Yian na tutulungan nila si Yang Yian na mahanap ang 9-layer Nirvana Flower. Sa halip, nakaramdam ng kaunting kahihiyan si Yang Yian at nakapagpasalamat lamang sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya, okay, dahil dumating na ang Saint Dojo, ipasok muna natin ang Saint Star nitong Saint Dojo. Huwag mong kalilimutang naunahan na tayo ng mga tao ng Diyos at Demon Palace. Kung medyo mamaya na tayo, natatakot ako na baka wala na tayong maiinom na sopas. Napakatotoo ng sinabi ng senior. Sa kasong ito, ipasok natin ang banal na bituin ng mabilis. Pagkatapos magsalita ng Shenmue Patriarch, nanguna siya at lumipad papunta sa banal na bituin, at isa-isang lumipad ang iba.
Matapos makita ni Yang Yiyo ang mga dakilang demonyong Diyos na ito na pumapasok sa banal na bituin, tinanong niya si Lola San Fox at Medusa sa tabi niya, ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng mga matandang demonyong ito? Bakit bigla silang naging masigasig sa akin ng ilang beses? Ipinahayag nila ang kanilang pagpayag na tulungan akong mahanap ang 9-layered Nirvana flower. Napakahalaga ba ng aking pagkakakilanlan bilang isang nakatatanda? Hindi talaga. Ang mga mata ni San Fox ay kumislap ng banal na liwanag at bahagyang ngumiti, Lord God, nakalimutan mo na ba ang dating performance ni Xiong Huan? I guess they are so enthusiastic because of the divine water drops on Lord God, the divine water drops that can improve or even enhance their bloodline. Kakaunti lang talaga ang mga demonyo sa mundo na makakalaban sa ganoong tukso. Haha. Natigilan si Yang Yiyo matapos makinig sa pagsusuri ni Granny San Fox, at pagkatapos ay tuwang-tuwa siya. Malaki ang kahulugan ng pagsusuri ni Granny San Fox. Kung iisipin ng mabuti, tila nagsimula talaga ang paglakas ng sigasig sa kanya ng mga matandang demonyong ito matapos kumilos ang Bear Girl. Ang dahilan kung bakit nagbago ang Bear Girl ay dahil ipinakita niya ang tubig ng buhay sa harap ng ilang mga demonyong Diyos noong araw na iyon, at ngayon ang malalaking demonyong ahas ay nag-react na lahat. Napangiti si Yang Yiyo nang maisip niya ito. Sa katunayan, sinadya niyang sinabi na ang banal na tubig ay maaaring mapabuti ang linya ng dugo sa harap ni na Xiong Yutian at Madam Hong Lian, na sumalakay sa dalawang dakilang kwasi-santo ng Desolate Sea. Naisip niya ang sitwasyon ngayon, at noong araw na iyon ay nagtanim siya ng binhi sa puso ng mga demonyong Diyos na ito. Malinaw na sinabi ni Madam Hong Lian sa matandang ninuno na si Shenmo ang tungkol sa nangyari sa Demon God Palace noong araw na iyon. Ang sitwasyong ito ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Naghihintay lang siya ng tamang panahon para bigyan ang malalaking demonyong Diyos na ito ng tubig ng buhay ng walang pag-aalinlangan, at pagkatapos ay magiging ganap na tagumpay. Hindi niya maiwasang matuwa kapag naiisip niya iyon. Haha, masyado pang maaga para sabihin ito ngayon, ngunit sa wakas ay sumibol na. Pasok na rin tayo. Ang banal na bituin ay isang planeta at isang mundo. Matapos makapasok, nalaman ni Yang Yiyo na daan-daang beses itong mas malaki kaysa sa Earth. Ngunit ito ay mukhang isang planeta na hindi pa na-upgrade. Ito ay mapanglo. Walang araw o buwan dito, at tila napakadilim. Gayunpaman, sa pamumuno ng Shenmo Patriarch, direktang lumipad sila sa isang mataas na bundok sa gitna ng mundong ito. Ayon sa mga salita ng Shenmo Patriarch, ang mataas na bundok na nakatayo sa Holy Star na ito ay ang tinatawag ding Saint Dao Field. Pagkarating nila, dumaong sila sa paanan ng Saint Mountain at nakita ang isang gate ng bundok na kumikislap na may mahinang divine light. Senyor, nandito na tayo, pero parang may nagtayo ng tarangkahan ng bundok. Hindi na kailangang sabihin, iyon siguro ang mga walang hiyang tao mula sa palasyo ng Diyos at Demon Dao. Pinipigilan talaga nila tayong makapasok sa tarangkahan ng bundok. Maghanda tayong sabay na basagin ang harang na ito. Tila ito ay gawain ng Diyos at Demon Dao Palace sa Palace Master. Hindi ito mababasag ng isang tao lamang. Sabi ng Shenmo Patriarch. Nakita rin ni Yang Yiyo ang harang. Sa katunayan, nararamdaman niya ang pagkakaroon ng isang malakas na aura, tulad ng isang malawak na dagat. Ngunit ngayon ang Shenmo Patriarch ay iminungkahi na ang lahat ay sama-samang umatake, na nagdulot ng problema sa kanya. Sa sandaling umatake siya, hindi may iwasang ilantad nito ang katotohanang wala siya sa Heavenly Dao Realm. Ang iniisip pa lang niya ay sumasakit na ang ulo niya. Kabanata 2732, ang mga maliliit na trick ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Iminungkahi ng matandang ninuno ni Shenmo na dapat basagin ng lahat ang hadlang. Para kay Yang Yiyo, natural na samantalahin niya ang kanyang seniority at hindi gumawa ng kahit ano at manood na lang sa gilid. Ngunit ang mga bagay ay hindi ginagawa sa ganoong paraan. Kung hindi niya gagawin, natural na walang magsasabi, pero halatang may buhol sa puso ang lahat. Ito ay hindi maganda para sa kasunod na layout sa kanyang isip, kaya dapat niyang aksyonan ang hadlang na ito. Pero gusto niyang baguhin ang paraan. Paano ito baguhin? Nakaisip si Yang Yiyo ng paraan sa kanyang isipan. Sa pag-iisip nito, sinabi niya, maghintay ang lahat, sa lalong madaling panahon. Ibinuka niya ang bibig niya, napatigil ang lahat at napatingin sa kanya. Senyor, may tanong ka ba? Tanong ng matandang ninuno ni Shenmo. Inayos ni Yang Yiyo ang kanyang mga salita at sinabing, isa lamang itong hadlang, at hindi na kailangan ng lahat na sabay na ubusin ang lakas. Hayaan akong lutisin ang hadlang na ito. Lahat kayo ay nag-iingat ng inyong lakas. Maaari mong isipin na ang mga tao ng Diyos at Demon Palace ay nasa loob na. Maraming mga hindi inaasahang bagay ang naghihintay pagkatapos nating pumasok, kaya hayaan mo akong gawin ito. Ang kadahilanang ito ay napakalamig sa pandinig ng lahat. Senyor, napakamatuwid mo, at lahat kami ay kailangang matuto mula sa iyo. Kung ganoon nga, mula ngayon, makikinig kami sa iyo at susunod sa iyong mga utos. Ang matandang lalaki ng Shenmo ang unang nagpahayag ng kanyang katapatan. Sa katunayan, sa kanyang isip, ang mga salita ni Yang Yiyo ay talagang nagpapakita ng responsibilidad ng isang nakatatanda. Oo, senyor, hindi ka makasarili, at susundin namin ang iyong mga utos. Ang susunod na bagay ay mas madali.
Ang lahat ay nagpahayag ng kanilang pagsunod sa mga kaayusan ni Yang Yio. Maliban kina Granny Sandfox at Medusa, halos walang nagdududa sa sinabi ni Yang Yio. Walang tao ay nag-aalala na hindi masira ni Yang Yio ang hadlang. Dahil sa mata ng lahat, si Yang Yio ay isang senior. At ayon sa matandang lalaki ng Shenmue, ang hadlang na ito ay ang paraan ng ikatlong antas na malakas na tao ng Heavenly Dao, at ito ay malamang na gawain ng Grand Palace Master of the God at Demon Dao Palace. Sinabi na ngayon ni Yang Yio na siya na lang ang nakabasag ng hadlang, na nagpakita na ang lakas ni Yang Yio ay mas mataas kaysa sa ikatlong antas ng Heavenly Dao. Kung talagang buksan niya ang hadlang sa kanyang sariling lakas sa susunod, ito ay higit na magpapatatag sa kanyang posisyon bilang isang nakatatanda sa puso ng mga taong ito. Ang tanging alalahanin ay si Granny Sandfox at Medusa. Silang dalawa lang ang nakakaalam na ang lakas ni Yang Yian, ang Master, ay nasa antas ng pangunahing Diyos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, talagang nagkusa si Yang Yian na mangako na aasa siya sa sarili niyang lakas para basagin ang hadlang na itinakda ng ikatlong antas ng Heavenly Dao. Nagdulot ito ng pagkabalisa kay Granny Sandfox, at hindi niya maiwasang tumingin kay Yang Yian ng may pag-aalala. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yian ang mga mata ni Granny Sandfox na nakatingin sa kanya, bahagyang ngumiti, at binigyan siya ng isang nakakapanatag na tingin, na nagpapahiwatig na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol at hindi na kailangang mag-alala. Para kay Medusa, wala siyang sinasabi sa lahat ng oras, at sumulyap lamang kay Yang Yian. Bilang karagdagan kay Granny Sandfox, nag-aalala siya sa kanyang puso, at hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Yang Yian. Sa kanyang isipan, ayon sa kasalukuyang lakas ni Yang Yian, hindi niya kayang basagin ang harang na ito. Hindi kaya gagamitin ni Yang Yian ang Chaos Bell. Gayunpaman, naisip ni Granny Sandfox sa kanyang sarili, kahit na ginamit ni Yang Yian ang Chaos Bell, maaaring hindi niya masira ang hadlang ng third level Heavenly Dao Strongman, tama ba? Maliban kung tinulungan nila ni Medusa si Yang Yio na i-activate ang Chaos Bell, maaaring may pag-asa, ngunit kapag tumulong sila ni Medusa, hindi siya mag-iisa. Kung iisipin, ito ay salungat. In short, bitin ang puso ni Lola Xiaoho. Alam niyang kung magulo si Yang Yio, pagsisisihan niya ito ng husto. Malamang na masasayang lahat ng ginawa niya noon. Hindi nakikita ni Lola Xiaoho ang Diyos na ito. Sa pag-aalala ni Lola Xiaoho, hakbang-hakbang na naglakad si Yang Yio. Sa katunayan, alam niyang ang relasyon nila. Pero may tiwala siya. Sobrang confident. Bakit? Dahil mayroon siyang kakaibang Chenkun Pot sa mundo. Bilang karagdagan sa kapangyarihan ng Chenkun Temple, ang Chenkun Pot ay mayroon ding makapangyarihang function ng paglamon ng lahat ng kapangyarihan. Hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng ganitong bagay. Bagaman ang hadlang nang tarangkahan ng bundok sa kanyang harapan ay ang harang na itinakda ng tatlong antas na malakas na tao ng langit na Dao, sa kanyang palagay, hindi ito dapat naiiba para sa Chenkun Pot. Bukod dito, mayroon pa ring Hanyuan Yiki sa kanyang Chenkun Pot. Kung hindi ito gumana, maaari niyang idagdag ang kapangyarihan ni Hanyuan Yiki. Hindi siya naniniwala na hindi niya masisira ang hadlang na itinakda ng ikatlong antas na Diyos ng Tian Dao. Dapat mong malaman na kung ito man ay ang Chenkun Pot mismo o ang Hanyuan Yiki, ang antas ay malayo sa maihahambing sa ikatlong antas na Tian Dao. Nang makarating siya sa barrier ng gate ng bundok, huminga ng malalim si Yang Yio, itinaas ang kaliwang kamay, at isinaaktibo ang Chenkun Pot ng may pag-iisip. Lunok. Ungol niya sa puso niya. Sa sumunod na sandali, naramdaman niyang nagsimulang uminit ang Chenkun Pot sa kanyang kaliwang braso, at isang daloy ng init ang damaloy mula sa Chenkun Pot kasama ang kanyang braso patungo sa barrier. Nakatitig ang lahat ng may dilat na mata. Ito ang unang pagkakataon na nakita nilang kumilos si Yang Yio, isang senior strongman. Nais ng lahat na makita kung anong uri ng paraan mayroon ng malakas na lalaki. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nanlaki ang mga mata ng lahat. Isang bagay na ganap na hindi inaasahan ang nangyari. Sa harap ng lahat, inilagay ni Yang Yian ang kanyang palad sa harang, at pagkatapos ay nakita nila ang isang gintong liwanag na kumikislap sa palad ni Yang Yian. Kotsa! Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw. Nasira ang harang ng tarangkahan ng bundok. Walang napakarilag na paggalaw, walang pagyanig sa lupa, at walang kidlat at kulog. Inilagay ni Yang Yian ang kanyang palad sa harang. Direktang naglaho ang hadlang. Haze! Ang Shenmue Patriarch, na alam na ang hadlang na ito ay makapangyarihan, ang unang huminga. Ang hindi gaanong napakarilag na paraan, ang mas makapangyarihang paraan. Ito ang tunay na malakas. Ang harang na inilatag ng tatlong layer ng Heavenly Dao ay isang magaan na palad lamang sa kamay ni Yang Yian, at ito ay nawala ng diretsyo. Gaano ito kalakas? Ano ang ibig sabihin ng kakilakilabot? Si Shenmue Patriarch at ang iba pa ay natigilan. Maging ang mga talukap ni Lola Xiaoho at Medusa ay kumikibot. Sila ang higit na nakakaalam sa tunay na paglilinang ni Yang Yian, ngunit sa sandaling ito ay hindi nila makita si Yang Yian, ang Master. Madali niyang masira ang tatlong layer na hadlang ng Heavenly Dao, at sa mga mata ni Granny Sandfox at Medusa, hindi niya ginamit ang Chaos Bell. Parang wave lang ng kamay niya. Hindi kaya ang may-ari na si Yang Yio ay talagang isang malakas na tao na nagpanggap na baboy at kumain ng tigre.
Sa sandaling ito, sa isip ni Granny San Fox at Medusa, hindi matukoy ni Yang Yiyo ang tunay na malakas na lalaki mula sa peking tao. Senyor, mayroon kang mahusay na mahiwagang kapangyarihan. Hinahangaan kita. Si Xiong Yutian, na bumalik sa kanyang katinuan, ang unang nagsalita, ngunit nambobola niya ito. Siya ay nambobola ng matandang ninuno ni Shenmu noon, at siya ay nahulog sa likuran. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay sinamantala na niya ang isang pagkakataon. Hinahangaan ka namin. Sunod-sunod na papuri ang umalangaw. Tumingin siyang sa mga mata ng mga Diyos ng demonyo at ngumiti ng baluktot sa kanyang puso. Talagang hindi siya binaygo ng Chen Kunpot. Sa katunayan, upang maibaba ang harang sa isang iglap, isinaaktibo niya ang Hanyuanchi nang kumilos siya, at ang hadlang ay direktang nasira. Ang epekto ay nakamit sa wakas. Tumawa siya at sinabing, hindi karapat-dapat na banggitin ang isang maliit na pandaraya. Gabi na. Pumasok na tayo. Mahina niyang sinabi ito, na nagpapakita ng kilos ng isang master. Hindi, upang maging mas tumpak, ito ay isang mapagpanggap na kilos. Ngunit sa mga mata ni na Shenmu Patriarch at Xiong Yutian at iba pa, lalong tumangkad ang imahe ni Yang. Ito ay isang malakas na tao. Kabanata 2733, sa wakas nakilala ang isang tao mula sa palasyo ng mga Diyos at demonyo. Ginamit ni Yang Yiyo ang kanyang mapagpanggap na haka-haka para makilala ang isang grupo ng mga dakilang Diyos ng demonyo. Bagamat nag-isip siya gamit ang Chen Kunpot, ipinakita rin ito ang kanyang lakas mula sa ibang pananaw. Ang Chen Kunpot ay bahagi din ng kanyang lakas, tama ba? Matapos masira ang harang ng tarangkahan ng bundok, lahat ay pumasok sa tarangkahan ng bundok. Ang tinatawag na Saints Dojo. Ito ay isang bundok lamang. Ang tarangkahan ng bundok ay matatagpuan sa pagitan ng mga bangin sa magkabilang panig, na isang lugar na may makitid na kalangitan. Wala talagang ibang lugar na malapit sa lugar na ito. Walang ibang mundo gaya ng inaakala. Ang buong bundok ay isang tunay na bundok. This is the Saints Dojo, very real. Sa pamamagitan ng mapanlinlang na lupain ng tarangkahan ng bundok, lahat ay pumasok sa isang medyo patag na lupain, at isang malaking palasyo ang nakatayo din sa paningin. Nakatayo dito at nakatingala, ang buong bundok ay patong-patong at humakbang paitaas, na may kabuuang 9 na patong. Ibig sabihin, mayroong 9 na pangkat ng palasyo. Senyor, may nakasulat dito. Ang mga salita ng Shenmu Patriarch ay tumunog, at nakakita siya ng isang inscription. Lumapit si Yang Yiyo. Ano ang nakasulat dito? Casual na tanong niya. Nabasa ng matandang lalaki ng Shenmo, Eternal Green Saint daw. Natahimik ang lahat, naghihintay na magbasa ang matandang lalaki ng Shenmo. Kadalasan sa Dao Chang, napag-alaman na ang inscription ay nagtatala ng buhay at kamatayan ng may-ari nitong Dao Chang, at iba pa. Siyempre, hindi nakilala ni Yang Yiyo ang mga karakter sa inscription, dahil ito ang pinaka-primitive na inscription o tala ng sibilisasyon, at hindi pa niya ito nakilala. Ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang pangunawa, at alam ito ng lahat ng matandang halimaw na nagsasanay sa eksena. Maraming siksik na inscription sa inscription, at binibigkas ito ng matandang lalaki ng Shenmo ng higit sa 10 minuto bago ito natapos. Alam din ng lahat kung sino itong Dao Chang, kung ano ang umiiral, at iba pa. Nagsimulang lumiwanag ang mga mata ng lahat. Mula sa mga talaan ng tapyas na bato, sila ay pumasok sa isang treasure house. Ngunit ang treasure house na ito ay nangangailangan ng mga kasanayan, kung hindi, posibleng mawala ang iyong buhay. Ayon sa nilalaman ng inscription na binigkas ng matanda ng Shenmo, ang Dao Chang ng santo na ito ay isang Dao Chang na tinatawag na Evergreen Saint, kaya ito rin ang Evergreen Dao Chang. Upang sabihin na ang isang santo ay talagang hindi tao, dahil ang mga tao ay ang pinakamatalinong nilalang sa mundo, at lahat ng mga nilalang sa anumang anyo na nakabuo ng anyo ng tao ay sama-samang tinatawag na tao. Ang katawan ng Evergreen Saint na ito ay isang Evergreen Pine. Ang pine tree na kabilang sa panahon ng Kaitian ay nakamit ang tao at kalaunan ay nakamit ang banal na daan, kaya ang pangalan ng Evergreen Saint ay nabuo. Ayon sa inscription, mayroong 9 na banal na templo kung saan matatagpuan ang Evergreen Holy Way. Ang bawat templo ay nag-iwan ng pamana ng santo. Ang pamana ay kinabibilangan ng maraming bagay, tulad ng mga artifact, kasanayan, mahiwagang pamamaraan, elixir, mahiwagang gamot, kaliwanagan ng santo, at iba pa. Ang Evergreen Holy Way na ito ay talagang isang treasure house na iniwan ng Evergreen Saint para sa mga susunod na henerasyon, ngunit ang bawat templo na gustong pumasok at makuha ang mga naiwan na kayamanan ay dapat masuri bago ito makuha. Ito ay madaling sabihin pagkatapos ng pagsasaalang-alang, kung mabibigo ka, ikaw ay malubhang masasaktan sa pinakamainam, o kahit na mawala ang iyong buhay sa pinakamasama. Ito ang tuntunin. Senyor, pumasok na tayo sa lalong madaling panahon. Walang alinlangan na ang mga bagay sa unang bulwagan ay kinuha muna ng Diyos at Demon Palace. Ngayon ay maaabutan na lamang natin sila at maghanap ng mga pakinabang sa susunod na mga bulwagan, sabi ng Shenmu Patriarch. Let's go, natural na naiintindihan ni Yang Yiyan ang katotohanan ito. Nag-aalala siya tungkol sa Fifth Temple. Ayon sa inscription, ang Fifth Temple ay tinawag na Medicine King Temple.
Ito ay parang isang napakakaraniwang pangalan, ngunit ang Medicine King Temple ay malinaw na kung saan ang banal na gamot. Kailangan niyang hanapin muna ang 9-layered Nirvana Flower para kay Yu Linglong. Ito ang kanyang unang layunin. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, ang mga tao mula sa God at Demon Palace ang nanguna. Ewan ko lang kung saang templo sila nakarating. Ngayon ay umaasa na lamang si Yang Yian na ang mga tao mula sa God at Demon Palace ay hindi pa natagpuan ng Medicine King Temple ng 5th Temple. Kung hindi, kailangan niyang gumawa ng paraan para pagnakawan ito. Para mabawi ni Yu Linglong ang kanyang cultivation level, kinailangan niyang pagnakawan ang 9-layered Nirvana Flower kahit na kailanganin niya itong pagnakawan. Totoo nga, nang pumasok sila sa unang templo, pumasok sila ng walang anumang hadlang, ngunit ipinakita rin ito na ang unang templo ay pinilit ng Diyos at Demon Palace, at lahat ng nasa loob ay nawala. Punta tayo sa susunod na templo. Ang matandang ninuno ni Shenmo ay pumasok sa bulwagan at sinabing may pagkadismaya nang makita niyang wala itong laman. Ngunit ito ay inaasahan, dahil ang lahat ng mga kayamanan sa unang templo ay naubos na. Ang lahat ay nag-iisip lamang tungkol sa paghabol sa mga tao mula sa God and Demon Palace, umaasang hindi sila makakarating sa dulo. Kung hindi, hindi ba magiging walang saysay ang kanilang paglalakbay? Ang bawat isa ay may lihim na pag-unawa, at walang nagsalita, na nag-iisip na magmadali sa susunod na templo. Ang ikalawang templo ay walang laman, at ang ikatlo at ikaapat na templo ay pareho. Ngayon lahat ay nakaramdam ng bigat sa kanilang mga puso. Ang apat na malalaking templo ay nasira ng mga tao mula sa God at Demon Palace, na nangangahulugan din na ang mga kayamanan sa apat na templo ay kinuha nila. At paano naman sila? Sa ngayon, wala pa silang nakuha kahit isang talam ng damo. Medyo kinakabahan na sila. Kung magpapatuloy sila ng ganito, baka wala na silang maiinom na sabaw sa huli. Si Yang Yiyo ay nababalisa. Apat na magkasunod na templo ang walang laman. Ang sumunod na ikalimang templo ay ang Medicine King Temple, na siyang pinakamahalaga sa kanya. Kung ang ikalimang templo ay walang laman pa, ito ay masama. Ang mga demonyong Diyos ay nagpipigil ng hininga at tahimik na pumunta sa ikalimang templo, ang Medicine King Temple. Nang ang lahat ay umalis sa ikaapat na templo at dumating sa plaza ng ikalimang templo, sa wakas ay nagkaroon ng paggalaw. Boom! Isang dagandong ang tumunog. Ito ang ikalimang templo. Nagsalita si Xiong Yutian. Sa totoo lang, kahit hindi niya sabihin, narinig at nakita ng lahat. Libu-libong metro ang layo, ang Medicine King Temple ng 5th Temple ay nagniningning na may banal na liwanag. Bilasan na natin. Mukhang sinisira na ng mga tao ng God and Demon Palace ang depensa ng 5th Temple. Nasira lang dapat. Ang matandang ninuno ni Shenmo ay nagsalita ng malakas, at sumikat sa isang banal na liwanag at lumipad patungo sa 5th Temple. Isa-isang sumunod ang lahat. Gumaan din si Yang Yian. Sa wakas, naabutan nila ang 5th Temple. Nangangahulugan ito na maaari silang pumasok sa 5th Temple kasama ang mga tao ng God at Demon Palace at maghanap ng mga kayamanan sa parehong dami ng oras. At lalabas ang pagkakataong makuha ang 9-fold Nirvana Flower na kailangan niya. Sa susunod na sandali, ang lahat ay dumating sa harap ng 5th Temple. Nabuksan na ang pinto ng hall. Itong Medicine King Hall ay iba sa naunang 4 na puntos. Ito ay isang bulwagan na itinayo sa bundok, tulad ng isang tarangkahan na itinayo sa bundok, at ang gusali sa loob ay dapat na patungo sa bundok. Pumasok. Pinangunahan ni Shenmo Patriarch sina Madam Honglian at Shi Gandang na sumugod muna. Boom! Sa susunod na sandali, ang banal na liwanag ay nagmumuni-muni sa pintuan ng bulwagan, at ang enerhiya sa hangin ay sumabog. Ang tatlong Shenmo Patriarch ang lumipad pabalik. Pagkatapos ay isang boses ang tumunog, haha, ang lugar na ito ay pag-aari ng ating Diyos at Demon Palace, kaya huwag kang pumasok. Isang magaan na batang lalaki, na may kataasan at kumpiyansa. Bagamat nahulog ang mga salita, 6 na figure ang lumitaw sa pintuan. Halatang nakaharang sila sa pinto at hindi pinapasok ang mga tao. Palace Master Ling, ang iyong Divine Demon Palace ay napakaganda para maging totoo, hindi ba? Ang Holy Dao Divine Realm ay pag-aari ng buong Eternal God Realm. Ang sino mang makapasok sa Holy Dao Divine Realm ay maaaring makakuha ng bahagi nito. Ito ang palaging panuntunan. Ano? Gusto ng iyong Divine Demon Palace na kunin ang lahat para sa sarili nito? Hindi ka ba natatakot? Ang matandang ninuno ni Shenmo, na nagpakatatag ng kanyang katawan, ay mukhang namutla habang nagsasalita habang nakatingin sa 6 na figure na lumitaw sa gate. O sa halip, ang kanyang mga mata ay nasa katanghaliang gulang na matandang nasa gitna. Bumulong si Xiong Yutian kay Yang Yiu sa sandaling ito, ang nakatatanda ay si Ling Xiaotian, ang ama ni Ling Chanzi, ang pangalawang master ng palasyo ng Divine Demon Palace. Kabanata 2734, ang pambubugbog ng aso ay nakasalalay sa may-ari nito. Pinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at tinitigan ang matandang lalaki na pinuno ng 6 na tao. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Tutal nagkita naman sila. Inaasahan niyang makikilala niya ang mga tao mula sa palasyo ng Diyos at demonyo. Depende kung direktang sasalakayin siya ng mga tao mula sa God and Demon Palace.
Kung diretsyong atakihin siya, tiyak na malalantad ang kanyang identity bilang senior. Gayunpaman, maaaring hindi ito ang kaso hanggang sa katapusan. Dahil may isip ng mga dakilang demonyong Diyos tulad nina Shenmue Patriarch at Xiong Yutian na siya ay isang nakatatanda, maaaring hindi ito paniwalaan ng mga tao mula sa God at Demon Palace. Ngunit hindi niya inaasahan na ang unang taong nakilala niya ay ang ama ni Ling Chanzi na si Long Xiaotian, na maaaring ituring na isang tunay na kaaway. Siyempre, imposibleng makipagkita sa kanya ng direkta, dahil ang taong bumaril at sumampal kay Ling Chanzi sa araw na iyon ay si Medusa, at hindi siya gumagalaw mula simula hanggang wakas. Susunod, depende ito sa kung paano tinitingnan ni Ling Xiaotian ang bagay na ito. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay isang salungatan ng interes. Malinaw na gustong kunin ng God and Demon Palace ang lahat ng kayamanan ng Changqing Holy Dao para sa sarili. Binantayan ni Ling Xiaotian ang pintuan ng pangunahing bulwagan para lamang pigilan silang makapasok. Galit na galit ang ninuno ni Shenmue. Hindi siya natatakot sa pangalawang pinuno ng kaliwang Deputy Palace Master of the God at Demon Palace, sa pag-aakalang pareho silang nasa ikalawang antas ng Heavenly Dao sa mga tuntunin ng Cultivation Realm. Gayunpaman, sa kabuuan, siya, ang ninuno ni Shenmue, ay nauna nang pumasok sa ikalawang antas ng Heavenly Dao kaysa kay Ling Xiaotian. Sa mga tuntunin ng antas ng Heavenly Dao, ang mga salitang, maaga o huli, ay ibang-iba. Masasabi rin na siya, ang ninuno ni Shenmue, ay mas malakas kaysa kay Ling Xiaotian. Bukod dito, bilang Palace Master ng Stonewood Palace, ang Ancestor of Shenmue's status ay mas mataas din kaysa sa Second Palace Master na si Ling Xiaotian, at siya rin ay isang mayabang na tao. Nang marinig ang mga salita ni Ling Xiaotian, ang ninuno ni Shenmue ay malamig na bumantong hininga, umalis ka sa aking daraanan, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa naging pag-alit. Hahaha. Tumawa si Ling Xiaotian. Pagkatapos ay sinabi niyang masama, maaari kang pumasok kung gusto mo, ngunit pagkatapos ng 3 oras, sa loob ng 3 oras mula ngayon, walang sinuman ang makakapasok sa pintuan ng bulwagan, kung hindi, sila ay magiging mga kaaway ng aking Diyos at Demon Dao Palace. Anong biro, itong Changqing Saint Dao Field ay hindi mo Diyos at Demon Dao Palace, bakit hindi mo kami papasukin? Sa sandaling ito, nagsalita si Xiong Yutian. Bilang master ng Demon God Dao Palace, isa sa 3 pangunahing Dao Palaces, si Xiong Yutian ay isang antas na mas mababa kaysa sa Ling Xiaotian sa mga tuntunin ng Cultivation Realm, ngunit pagkatapos ng lahat, siya ang master ng Dao Palace, kaya paano siya handang maghintay ng 3 oras? Kung sila talagang naghihintay sa labas ng 3 oras, ang mga tao ng God at Demon Dao Palace ay matagal nang nawala ng laman ng mga kayamanan ng Fifth Hall. Ano ang silbi ng pagpasok nila? Sa kasong ito, sila ay magiging toyo sa Dao Field ng Santo, kaya ano ang punto? Bukod dito, si Xiong Yutian na ang may kabisera. Ang lakas ng kanyang anak na si Xiong Huan ay talagang pangalawang antas ng Heavenly Dao, na kanyang konserbatibong pagtatansya. Ikaw, Ling Xiaotian, ay higit sa pangalawang antas na Heavenly Dao. Hanggat hindi ito ang Palace Master of the God at Demon Dao Palace, hindi siya matatakot ni Ling Xiaotian ngayon. Haha, sino ang akala ko? Palasyo pala si Master Xiong. Well, natural na makakapasok si Palace Master Xiong, pero bago pumasok, may sama ng loob. Gusto ko pa ring hilingin kay Palace Master Xiong na magbigay ng paliwanag, kung hindi. Haha, ikaw, Xiong Yutian, hindi magiging maganda ang araw ngayon. Sa sandaling ito, nang humarap si Ling Xiaotian kay Xiong Yutian, ang kanyang mga salita ay naging mas malamig at mas malamig. Pagkatapos ng isang paghinto, biglang tumaas ang boses ni Ling Xiaotian at nagpatuloy, maaari kong tanungin si Palace Master Xiong, bakit pinatay ang anak kong si Ling Chanzi nang pumunta siya sa iyong Demon God Dao Palace para lumahok sa iyong Demon God Dao Palace Conference? Sumimangot si Xiong Yutian, alam niyang lilito ang eksenang ito, ngunit naghanda na siya ng draft sa kanyang isipan at direktang sinabi, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa aking Demon God Dao Palace, at ang iyong anak ay hindi namatay sa aking Demon God Dao Palace. Haha, hindi mahalaga, napakahusay. Naririnig ng lahat na pinipigilan ni Xiong Yutian ang kanyang galit nang magsalita siya. Pagkatapos ay sinabi niya, sa loob. Oo, hindi siya namatay sa loob ng iyong Demon God Palace, ngunit namatay siya sa tarangkahan ng iyong Demon God Palace. Halos isigaw ni Ling Xiaotian ang huling pangungusap. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, inimbitahan mo ba ang aking Diyos at Demon Dao Palace sa Dao Palace Conference na pinasimula ng iyong Demon God Dao Palace? Ang Dao Palace Conference ba ay upang talakayin ang mga gawain ng Holy Dao Divine Realm? Ngunit ano ang tungkol sa iyo, Xiong Yutian? Ano ang tungkol sa iyo? Paano ang iyong Shimo Dao Palace? Paano ang iyong Nanbei Huanghai? Sino ang nagsabi ng isang salita sa aking anak? Walang tao. Dahil hindi mo sineseryoso ang aking Diyos at Demon Dao Palace, bakit ka dapat seryosohin ang aking Diyos at Demon Dao Palace? Ito ang lugar kung saan naroroon ang Evergreen Holy Dao, at gustong tamasahin ng aking Diyos at Demon Dao Palace ang mga kayamanan, ano? Naaalala mo ba na tayong lahat ay 3 palasyo ng Dao ngayon? Anong ginagawa mo kanina? Gusto mong pumasok? Hehe, sige,
Ibigay mo ang mamamatay tao na pumatay sa akin, at bibigyan kita ng pagkakataong makapasok, kung hindi, maghintay ng masunurin, at pag-uusapan natin ito pagkatapos ng 3 oras. Nang sabihin niya ito, ang nakamamatay na mga mata ni Ling Xiaotian ay nahulog kay Medusa. Malinaw, ang mga taong iyon mula sa Demon God Dao Palace ay nagsabi sa kanya ng balita tungkol kay Medusa at Yang Yiyu ng detalyado pagkatapos nilang bumalik sa araw na iyon. Sa sandaling ito, sinasadya ni Ling Xiaotian ang paksa at antalahin ang oras. Ito ay malinaw na isang malayong pahayag, ngunit ito ay nagpahirap kay Xiong Yu na sagutin ng ilang sandali. Masasabi talaga ni Xiong Yu Tian ang isang pangungusap, si Medusa ang pumatay sa iyong anak, hanapin mo siya, huwag mo akong idamay. Ang matandang lalaki ni Shenmo at ang dalawa mula sa Huanghai ay natural na masasabi ang parehong bagay, ngunit hindi nila magawa. Bakit? Dahil si Medusa ay katauhan ni Yang Yiyo. Maglakas loob na sabihin iyon, makakasakit ito kay Yang Yiyo. Iyon ay magiging mas problema kaysa sa pakinabang. Bukod pa rito, sila ay isang katawan, isang grupo, at hindi kailanman itinuturing sila ng palasyo ng Diyos at demonyong Dao bilang isang palasyo ng Dao na maaaring magbahagi ng mga mapagkukunan ng pagtatanim. Kaya, kahit na magkaroon ng away, hindi nila maaaring saktan si Yang Yiyo. At paano si Yang? Sa sandaling ito, napabuntong hininga siya sa kanyang puso, ang darating ay dumating na sa wakas. Pinatay ni Medusa si Ling Chanzi, ibig sabihin ay pinatay niya siya. Sino ang nagbigay daan kay Medusa na maging subordinate niya? Sa pag-iisip nito, magsasalita na sana si Yang Yian, ngunit hindi niya inaasahan na humakbang pasulong si Medusa, tumingin kay Ling Xiaotian at malamig na sinabi, tama ang taong pumatay sa iyong anak, karapat-dapat siyang patayin, kung may kakayahan ka, bitawan mo siya, kung hindi, umalis ka sa daan, huwag mo akong pigilan sa pagpasok. Simple at magaspang na salita ang lumabas sa bibig ni Medusa. Napangiti ng mapait si Yang Yian, totoo na hindi pumapasok sa iisang pinto ang mga taong mula sa iisang pamilya. Ang sinabi ni Medusa ang gusto niyang sabihin. Okay, nahanap kita, ngayon ipaghihiganti ko muna ang anak ko, putulin mo ang iyong ahas, halika, patayin, habang nagsasalita, winagaway ni Ling Xiaotian ang kanyang kamay at inutusan ang 5 makapangyarihang lalaki sa paligid niya, na pinupuntirya si Medusa. Sa sandaling ito, alam niyang na oras na niya upang lumitaw, at alam niya sa kanyang puso na si Ling Xiaotian ay matagal nang nangungulit, ngunit hindi siya kumilos, sa katunayan, siya ay naghihintay para sa kanya, at mula sa simula, sinadya o hindi sinasadya ni Ling Xiaotian na sumulyap sa kanya ng ilang beses. Ngayong naisip niya ito, nag-aalinlangan din si Ling Xiaotian kung siya ba ay talagang nakatatanda, o baka hindi siya maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Pagkatapos ng lahat, siya ang master ng 2 makapangyarihang Heavenly Dao Masters, na hindi maaaring maliitin ng sinuman. Dahil hindi maiiwasan, haharapin niya ang hamon ng direkta. Itatago niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang peking master hanggat maaari, ngunit bago tuluyang malantad, kailangan pa niyang gawin ang mga kinakailangang pagsisikap. Nakikita rin niya na si Ling Xiaotian ay nag-aalinlangan at hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos, kung hindi, matagal na siyang kumilos. Haha, napakagandang prestihiyo, kailangan mong tingnan ang may-ari bago mo talunin ang aso, gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na hawakan si Medusa, subukan natin. Humakbang si Yang at tumayo sa harap ni Medusa. Gusto niyang maglaro ng psychological game. Hindi ko lang alam kung gagana. Chapter 2735, Little Guy, huwag mo akong pababayaan. Sino ka? Pagkatapos ng lahat, hindi nakakilos si Ling Xiaotian. Nang makitang nakatayo si Yang Yiyo, tinanong niya ito kahit alam niya ang sagot. Sa katunayan, ang kanyang nasasakupan, ang Diyos ng Batas, ay nagsabi sa kanya ng lahat ng nangyari sa Demon God Palace noong araw na iyon, kaya natural niyang alam na ang taong may puting buhok na ito ay tinatawag na Yang Yiyo, at na siya ang master ng 2 Heavenly Dao Masters, Medusa at Sun Fox Granny. Partikular din nilang tinalakay si Yang Yiyo. Sa katunayan, gusto niyang direktang sumugod sa Demon God Palace noong araw na iyon, ngunit pinigilan siya ng Grand Palace Master. May 2 dahilan. Una, ang Holy Dao Divine Realm ang pangunahing prioridad. Pangalawa, paano matatawag na Master ng 2 Pride ang isang maliit na cultivator na mukhang isang Junior God Lord? Ito ay hindi makatwiran, maliban kung ang maliit na Panginoong Diyos na ito ay isang taong nagpapanggap na baboy at kumakain ng tigre, at ang kanyang sariling Taoismo ay lampas sa langit na Dao. Bukod dito, sa araw na iyon, nasaksihan ng kanyang mga nasasakupan sa kanilang sariling mga mata at tainga na ang Demon God Palace, sa pangunguna ni Xiong Yu Tian, ay bumati kay Yang Yiyo na may kagandahang asal ng isang junior. Kaya masasabi lamang na si Yang Yiyo ay talagang isang malakas na tao. Kaya sa sandaling ito, pinigilan siya ng Grand Palace Master of the God at Demon Palace, at sinabi sa kanya na ang Holy Dao Divine Realm ang pinagtutuunan. Hanggat nagkakaroon siya ng pagkakataon sa Saint Dao Field, mapapahusay niya ang kanyang lakas. Sa oras na iyon, kahit na si Yang Yiyo ay isang malakas na tao, ang kanilang Diyos at Demon Palace ay magkakaroon pa rin ng lakas upang patayin si Yang Yiyo at ipaghiganti ang kanyang anak na si Ling Chanzi. Ngayon ang kalaban ay nasa harap niya, ngunit si Ling Xiaotian ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos.
Dahil tumayo si Yang Yiyo at ipinakita na siya ang master ng Medusa, at si Xiong Yutian, Shenmue Patriarch at iba pa ay tumingin kay Yang Yiyo ng may pagtataka. Hindi ba't nangangahulugan ito na talagang malakas na tao si Yang Yiyo? Kaya sinasadyang nagtanong si Ling Xiaotian. Ngunit ang sumunod na sagot ni Yang Yiyo ay nagpagulo sa kanya. Narinig niya lamang na tumawa si Yang Yiyo at sinabing, "Ako ay isang maliit na tagapagsaka lamang ng sangkatauhan, isang pangunahing Diyos." Ang sagot na ito ay nagpatigil sa iba pang 5 dakilang malakas na tiyandaw sa paligid ni Ling Xiaotian. Ngunit ang sagot ni Yang Yiyo, nang tumigil ito sa pandinig ni Ling Xiaotian, ay iniinsulto ni Yang Yiyo ang kanyang katalinuhan. Sino ang maniniwala na ikaw ay isang maliit na Diyos Panginoon? Ang isang maliit na Diyos Panginoon ay maaaring hayaan ang dalawang makapangyarihang Heavenly Dao Master na tawagin siyang Master. Magagawa mo ba ang mga mata ng dalawang marangal na Master ng Dao Palace, Shenmue Laozu at Xiong Yutian, na puno ng pagkamangha? Gusto mo ba akong maparalisa? Gusto mong i-relax ko ang aking pagbabantay? Gusto mo bang gumawa ng isang hakbang? Hindi ako maloloko. Iyon ang naisip ni Ling Xiaotian sa kanyang puso. Kapag ganito ang sagot ni Yang Yiyo, masasalungat ito sa kanyang puso. Ito ang psikolohikal na taktika ni Yang Yiyo. Hehe, wala akong pakialam kung sino ka, ikaw. Dahil pinatay ng mga tauhan mo ang anak ko, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag, kung hindi, kaaway ka ng aking Diyos at Demon Dao Palace. Sa sandaling ito, mapipilitan lamang ni Ling Xiaotian si Yang Yiyo at gamitin ang palasyo ng Diyos at Demon Dao para supilan si Yang Yiyo. Kung gusto niya talagang gumawa ng move kay Yang Yiyo, hindi talaga siya ng ahas. Paano kung si Yang Yiyo ay isang napakalakas na tao? Hindi ba iyon ang panliligaw sa kamatayan? Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang mag-antala ng oras at maghintay para sa Grand Palace Master upang makumplito ang pagsubok at makuha ang kayamanan. Kung gayon, hindi pa huli ang lahat para makiisa sa Grand Palace Master para harapin si Yang Yiyo. Okay, then let me give you an explanation and learn the ways of you, the left Deputy Palace Master of the Divine Demon Palace. Haha, I haven't moved for an era. It's good to stretch my old bones today. Sana, little guy, huwag mo akong pababayaan. Ganap na binuksan niyang ang X-mode. Habang nagsasalita, bahagya niyang hinimas ang mga palad at kamao, at hakbang-hakbang na naglakad. Tila malapit na siyang makipag-away kay Ling Xiaotian at sa iba pa sa malayo. Nang tumingin siya kay Ling Xiaotian, ang kanyang mga mata ay puno ng pang-aalipusta at panunukso, na parabang nakatingin siya sa isang langgam, na may mapaglarong tingin. Ngunit sa pagkakataong ito, mas natakot si Ling Xiaotian. Pakinggan ang sinabi ni Yang Yiyo. Hindi ako nakagawa ng isang hakbang para sa isang panahon. Little guy, huwag mo akong pababayaan. Parang sinasabi niya, huwag kang mamatay kaagad, hayaan mo akong magsaya kasama ka. Sa hitsura ng pang-aalipusta at pagkatuwa, tumingin siya sa kanya na parang langgam. Isa siyang baliw o totoong napakalakas na tao. At lumapit siya, na naging dahilan ng pagkalito ni Ling Xiaotian. Guro, hindi sila karapat-dapat sa iyong tulong. Hayaan mong ako at si Medusa ang maglinis para sa iyo. Sa kritikal na sandali, nagsalita si Lola San Fox ng napakatahimik. Lumipad siya sa harap ni Yang Yiyan, na nagmukhang mataas at makapangyarihan si Yang. Sa isang iglap, si Xiong Yutian, Shenmue Patriarch at iba pa ay bumalik din sa kanilang katinuan, at nagmamadaling humakbang pasulong at sinabing, Senyor, hindi na kailangang gumawa ng anuman. Hayaan mo kaming gumawa ng isang bagay kay Ling Xiaotian. Ni hindi niya alam na ikaw, nakatatanda, ang gumawa nito. Oo, gagawin namin. Paano ka namin hahayaan na gawin ito? Hindi karapat-dapat si Ling Xiaotian. Umalangaw-ngaw ang mga boses ng mga taong nagboluntaryong gawin ito. Sa wakas ay tumigil si Yang, ngunit nakahinga siya ng maluwag sa kanyang puso, palihim na sinabi, ito ay isang malapit na tawag, sa wakas ay nagtagumpay ako. Siya. Lihim na nagbigay ng thumbs up kay Lola San Fox, na isang ang matandang Zoro, alam ang kanyang iniisip at nagsasalita sa kritikal na sandali, kung hindi ay nalantad siya, at nakagawa na siya ng 2 hakbang. Ang mga salita ni Lola San Fox ay nagbunsod ng dagandong ng Shenmue Patriarch at Xiong Yutian at iba pang nasa likuran niya. Ang moral ng lahat ng mga dakilang Diyos ng demonyo ay pinakilos. Nagpakita si Yang ng ilang panghihinayang sa ibabaw at sinabing, Nako, gusto kong makipaglaro, ngunit kayo. Bueno, isipin mo, ito ay isang maliit na Diyos ng demonyo, talagang hindi ito karapat-dapat sa aking pag-atake. Sa kasong ito, lahat ay makinig ng mabuti, ang oras ay lubhang mahalaga, hindi nila nais na magkaroon tayo ng kaunting pakinabang sa palasyo ng mga Diyos at demonyo, na katumbas ng lahat ng pagsira sa inyo. Sa ganitong paraan, kung gusto mong makakuha, maaari ka lamang pumasok at pumatay. Subukang lumaban ng mabilis at patayin muna si Ling Xiaotian at ang iba pang 6 na bantay na aso. Patayin. Sinamantala niyang ang pagkakataon, pinalabas ang moral ng mga tao, at isinisigaw ang huling salitang, patayin. Kaagad, sa pangunguna ng Shenmue Patriarch, 11 dakilang demonyong Diyos ang sumugod kay Ling Xiaotian at iba pang 6 na Heavenly Dao Masters na may pulang mata. Sa katunayan, sa 6 na Gatekeeper, tanging si Ling Xiaotian ang nasa ikalawang langit ng Heavenly Dao,
at ang iba ay 3 sa unang langit ng Heavenly Dao, at 2 ang nasa Heavenly Dao realm. Sa pagharap sa 11 Shenmue Patriarchs, sila ay talagang walang laban. Sa pagpaypay niyang ng apoy, ang puntong ito ay sumabog. Patayin! Halika at mamatay! Matagal ko nang ayaw sa inyo mga bastard mula sa Palace of Gods and Demons. Boom! Umalangaw-ngaw ang mga dagandong. Isang digmaan ang sumiklab. Ang pagsiklab ng antas ng Heavenly Dao ay hindi dapat maliitin. One-sided talaga ang eksena. Pagkatapos ng lahat, ang 6 na tao na pinamumunuan ni Ling Xiaotian ay inookupahan ng pangalan ng palasyo ng mga Diyos at demonyo, habang ang Shenmue Patriarch at Xiong Yutian at iba pa ay may kalamangan sa bilang. Nang magsagupaan ang dalawang panig, natalo si Ling Xiaotian at ang 6 na iba pa, at sa isang kisap mata ay tumalikod sila at tumakbo sa pangunahing bulwagan. Ngumiti si Yang Yiu at sinabi, ituloy natin ang tagumpay at pumasok sa pangunahing bulwagan. Ito ang Medicine King Palace. Huwag hayaang mahulog ang magic medicine sa mga kamay ng mga tao mula sa Palace of Gods and Demons. Pagkatapos ang mga demonyong Diyos ay humabol sa pangunahing bulwagan ng hindi niya paalala. Kabanata 2736 na Divine Medicine Space. Siyang ang huling pumasok sa bulwagan. Pagkapasok, nalaman niyang ang Medicine King Hall na ito ay itinayo nga sa bundok, at ang bulwagan ay nasa isang kuweba. Gayunpaman, si Ling Xiaotian at ang iba ay wala kahit saan. Sa bulwagan, mayroong 3 lihim na pintuan ng silid. Senyor, alin sa 3 portal ang dapat nating piliin? Tanong ni Xiong Yutian. Sa oras na ito, sinabi ng Shenmue Patriarch, hindi mahalaga kung alin ang pipiliin natin. Ang mga naunang inscription ay nakatala na kung gusto mong makakuha ng mga kayamanan, may mga pagsubok. Sa tingin ko ang 3 portal ay pareho. Depende ito sa ating swerte, o kung tayo ay maghiwalay at pumasok sa lahat ng 3 portal. Hindi. Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Ang mga tao ng God and Demon Palace ay nauna sa amin at tiyak na gumawa ng ilang paghahanda. Medyo mahina ang ating kabuoang lakas. Kung tayo ay maghihiwalay, maaari tayong magdusa ng malaking kawalan. Pinipili namin ang isa sa 3 portal na papasok. May makuha man kami o wala, sinubukan namin ang aming makakaya ng isang beses, at sulit na pumasok sa Medicine King Hall. Bukod dito, mayroon pang 5 malalaking templo ang natitira. Ngayon ay naabutan na natin ang mga tao ng God and Demon Palace. Hindi kami nasa likod ng mga ito sa oras, at ang pagkakataon ay medyo patas. Tinanggihan ni Yang Yiu ang panukala ng Shenmue Patriarch na maghiwalay. Kung gayon makikinig ako sa iyo, Senyor, segunda ni Shenmue Patriarch. Alin ang dapat kong ipasok? Tanong ni Xiong Yutian. Pare-parehas silang lahat. Depende sa swerte kung mabuti o masama. Ipasok mo yung una sa kaliwa. Sana wala akong mabangga sa Palace of Gods and Demons. Nagpasya si Yang Yiu ng paraan para makapasok. Pagkatapos ay pumasok ang lahat sa kaliwang pinto. Bumukas ang pintong bato sa bahagyang pagtulak. Maingat na pumasok ang lahat. Iba't ibang mundo ang lumitaw. Ang pagpasok sa pintong ito na may nagniningning na banal na liwanag, sa loob ay isang kapaligiran na may makakapal na halaman at matatayog na puno. Makikita na ito pa rin ang hinterland ng kuweba, ngunit puno ito ng iba't ibang mga halaman, lahat ng mga ito ay mga mahiwagang gamot. Anong himala na lugar? Ang napakalaking hardin ng gamot ay nilinang sa kuweba. Talagang nararapat ang titulong King of Medicine Hall, hindi napigilan ni Yang Yiu na mapabuntong hininga habang nakatingin sa malaking espasyo. Senyor, parang space formation ito at napaka-unique. Ang enerhiya ay napakahalu-halong, ngunit ito ay umabot sa isang balanse na napaka-exquisitely. Marahil ito ang dahilan kung bakit maaaring linangin ang mga mahiwagang gamot sa isang kuweba dito. Sabi ni Shenmue Patriarch. Ang kanyang tunay na anyo ay isang punong demonyo, at ang mga tao sa Stonewood Dao Palace ang pinakasensitibo sa espasyong ito. Sa katunayan, ang espasyong ito ay hindi ganoon kadali. Ito ay halos tulad ng pagbuo ng isang kapaligiran para sa lahat ng bagay na lumago sa isang sarado at malayang espasyo. Ito ay isang bagay na magagawa lamang sa pamamagitan ng mga Diyos. Ang buong espasyo ay mukhang napakalaki, hindi bababa sa ang dulo ay hindi nakikita ng mata. Mayroong maraming mga uri ng mga banal na gamot at banal na mga puno na lumalaki, at ang amoy sa hangin ay napakakomplikado din. Naisip ito ni Yang Yiu at sinabing, hinihinga ang lahat. Masyadong komplikado ang amoy dito. Huwag mag-ingat. Bagamat lahat sila ay mga Diyos na may mahusay na paglilinang, alam nilang lahat na ito ay dojo ng santo, at bawat halaman at puno na makikita rito ay hindi magiging simple. Naiintindihan ni Yang Yiu ang paraan ng alchemy, at mas alam niya na ang iba't ibang katangian ng mga banal na gamot ay magkakaroon ng iba't ibang kapangyarihan pagkatapos ng paghahalo. Mukhang tahimik ang lugar na ito, ngunit maaaring puno ito ng panganib. Bukod dito, sino ang nakakaalam kung ang mga tao ng God Demon Dao Palace ay pumasok sa parehong espasyo tulad nila? Kapag mas maraming beses na ganito, mas dapat kang maging maingat. Madam Honglian, ikaw ang may pinakamaraming salita sa mga bagay na may kaugnayan sa bulaklak sa amin. Baka naramdaman mo ang pagkakaroon ng 9-layer Nirvana flower dito.
Si Xiong Yutian ay isang maingat na tao at hindi nakalimutang tulungan si Yang Yiyo na mahanap ang 9-layer Nirvana flower. Sa katunayan, ang katawan ni Madam Honglian ay isang pulang lotus, at siya ang may pinakamaraming sinasabi sa mga bulaklak. Tinanong ni Xiong Yutian ang tamang tao. Susubukan kung maramdaman ito. Tumango si Madam Honglian, at saka pumikit para maramdaman iyon. Lahat sila ay nakarating sa Holy Dao Divine Realm noong nakaraan, at nakakita ng 9-layer Nirvana flower, kaya medyo madali itong mahanap. Lalo na kay Madam Honglian, ang galing niya. Hanggat may hininga ang 9-layer Nirvana flower sa loob ng isang tiyak na saklaw, mararamdaman niya ito. Inaasahan din ni Yang Yiyo ang sorpresa ni Madam Honglian. Ang iba ay nakabantay sa paligid, pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung ang mga tao mula sa God at Demon Dao Palace ay naririto. Walang alinlangan na sila at ang God at Demon Dao Palace ay nasa oposisyon na ngayon. Siyempre, ito rin ang inaasahan ni Yang Yiyo. Bilang isang pekeng malakas na tao, ang pinakamahusay na paraan para maprotektahan niya ang kanyang sarili ay ang pagsamahin ng lahat ng mga dakilang Diyos ng demonyo sa paligid niya sa parehong harapan kasama niya. Dahil ang pagsalungat sa pagitan niya at ng palasyo ng mga Diyos at demonyo ay isang katotohanan. Sinampal ni Medusa si Ling Chanzi hanggang sa mamatay noong araw na iyon, na nagtakda sa kanya na maging kalaban ng palasyo ng mga Diyos at demonyo. Maaari itong isipin na ito ay magiging isang kapanapanabik na sitwasyon dito. Kahit na ang kanyang reputasyon bilang isang senior strongman ay hindi nagsiwalat ng anumang mga depekto sa ngayon, ang papel ay hindi maaaring masakop ang apoy pagkatapos ng lahat. May premonition siya na kapag nakilala niya ang Grand Palace Master ng Palace of Gods and Demons sa susunod, ang layer ng papel na ito ay masusunog. Dati, nakaharap lang niya si Ling Xiaotian, ang pangalawang master ng palasyo ng Palace of Gods and Demons. Bagamat umatras si Ling Xiaotian sa unang pagkakataon, hindi ito nangangahulugan na susuko na siya. Habang iniisip niya ang mga bagay na ito, pagkaraan ng ilang sandali, biglang iminulat ni Madam Honglian ang kanyang mga mata at sinabing, nararamdaman ko. Talagang naririto ang aura ng 9-layered Nirvana flower, ngunit medyo malayo ito. Mukhang nasa kaibuturan ng espasyong ito, ngunit tila wala na ito doon. Napakalayo. Nang marinig ni Yang Yiyo na sinabi ito ni Madam Honglian, gumaan ang pakiramdam niya. Hanggat umiiral ito, magkakaroon ng pagkakataon na makuha ito. Bukod dito, ang kasalukuyang sitwasyon ay ang lahat ng mga dakilang Diyos ng demonyo sa paligid niya ay handang tumulong sa paghahanap ng isang 9-layered Nirvana flower at kumuha ng banal na tubig sa kanya. Ang sitwasyon ay nasa ilalim pa rin ng kanyang kontrol sa ngayon, ngunit alam ni Yang Yiyan na hindi ngayon ang pinakamagandang oras. Kinailangan niyang maghintay ng tamang pagkakataon para bigyan ng tubig ng buhay ang mga dakilang demonyong Diyos sa paligid niya. Kung nagtagumpay lamang siya ng isang beses ay malulutas niya ang problema minsan at para sa lahat. Maaaring walang mga pagkakamali sa sitwasyong ito, kung hindi banggitin na ang Diyos at Demon Palace ay maghahatid ng mga pagbabanta, una sa lahat, ang kanilang grupo ay mahati, na hindi niya gusto. Kung gayon, mangyaring hayaan si Madam Honglian na manguna, sabi ni Yang Yiyan kay Madam Honglian. Walang problema, napatingin si Madam Honglian sa kanyang asawa, ang Shenmue Patriarch, at ang Shenmue Patriarch ay tumango. Ang pabor ni Yang Yiyan ay natural na tumagilid sa kanila, kaya pagdating sa ganoong uri ng banal na tubig, isasaalang-alang muna ni Yang Yiyan ang kanilang Shimo Dao Palace. Let's go, ingat kayong lahat, naglakad si Madam Honglian habang nagsasalita. Wait, napatigil si Yang Yiyan. Senyor, mayroon ka bang ibang mga tagubilin? Nagsalita ang Shenmue Patriarch. Tiningnan ni Yang Yiyan ang maraming mahiwagang gamot sa kanyang paningin at sinabing may kaunting pag-aalinlangan, bagaman mayroong maraming mahiwagang gamot dito na hindi ko alam, ang mga ito ay pawang bihirang mga mahiwagang gamot. Hindi ba kayo nangongolekta ng ilan? Pagkasabi niya nun, napatingin lahat sa kanya. Senyor, maaari mo bang pinuhin ang mga mahiwagang table tas? Medyo mainit ang mga mata ni Xiong Yutian. Natural na alam nila ang tungkol sa mga mahiwagang gamot, ngunit ang lahi ng demonyo ay hindi kailanman naging mahusay sa pagpino ng mga mahiwagang gamot. Ang mga mahiwagang gamot na hinahanap nila ay yaong mga independenteng kayamanan ng langit at lupa, mga high-level na mahiwagang gamot na maaaring direktang inumin. Kung tungkol sa mga medyo ordinaryong mahiwagang gamot na hindi nila alam, wala silang silbi sa kanila. Dahil ang lahi ng demonyo ay hindi pinipino ang mga mahiwagang tableta, o napakakaunting mga tao ang nakakaunawa sa paraan ng alchemy, at lahat sila ay umiinom ng mga mahiwagang gamot na maaaring direktang inumin at maaaring direktang mapabuti ang kanilang paglilinang. Huwag isipin ang tungkol sa pagpino ng mga table tas. Masyadong maraming mga trick dito. Ang pagsusuri lamang sa mga katangian ng mga mahiwagang gamot ay sakit sa ulo, hindi banggitin na kailangan mo ng formula ng tableta, at kailangan mong pinuhin ito, at iba pa. Para sa lahi ng demonyo, ang mga maaaring magpino ng mga mahiwagang table tas ay lahat ay makapangyarihan, at sila ay nasa antas ng daan ng langit, at napakakaunting mga mahiwagang tableta na makakatulong sa kanila. Kabanata 2737, Impormasyon mula sa Diyos ng Kalawakan at Oras. Alamin ang kaunti tungkol sa alchemy. Naging mapagpakumbaba si Yang.
Naisip niya na kapag napalampas niya ang mga mahiwagang gamot na ito, bilang isang alchemist, tatamaan siya ng kidlat. Kahit na hindi siya isang profesional na alchemist, hindi ito nakaapekto sa kanyang koleksyon ng mga mahiwagang gamot na ito. Ito. Hindi mahalaga kung hindi niya alam ang mga uri ng mga mahiwagang gamot. Matapos kolektahin ang mga ito at pag-aralan ang kanilang mga ari-arian, matutukoy niya kung ano ang mga epekto ng mga ito at kung anong uri ng mga mahiwagang table tasks ang maaari niyang gawin kasama ng iba pang mga mahiwagang gamot. Ito ang pangunahing kasanayan ng isang alchemist, at ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay talagang hindi mababa. Paano niya hahayaan ang kanyang sarili na makaligtaan ang mga mahiwagang gamot dito? Sa opinyon ni Yang Yian, ang mga mahiwagang gamot na maaaring lumabas sa Saint Dao Domain Saint Dao Field ay talagang mga bihirang species. Marahil marami sa kanila ay extinct sa labas ng mundo, ngunit sila ay napanatili dito. Sinabi ni Yang Yian na alam niya ang kaunti tungkol sa alchemy, na ikinagulat ng isang grupo ng mga dakilang halimaw. Alam nilang lahat na ang alchemy ay kung ano ang galing ng sangkatauhan, ngunit hindi lahat ng lahi ng tao ay alam ito. Ang matandang lalaki ng God Tree ay nagsabi na may nagniningning na mga mata, dahil alam ng nakatatanda ang paraan ng alchemy, ang mahiwagang gamot dito ay talagang hindi masasayang. Sabay-sabay nating kolektahin ang mga ito at tulungan ang nakatatanda na kolektahin ang mga mahiwagang gamot na ito. Okay. Isang boses ang umalangaw-ngaw. Tumingin si Yang Yiu sa kanila at tila medyo nasasabik. Nakita ni Xiong Yutian ang pagkalito ni Yang Yiu, ngunit ngumiti at sinabing, Senyor, hindi mo alam na ang God at Demon Palace ay hindi kasing lakas na ngayon. Dahil may alchemist ng tao sa God and Demon Palace kaya nalampasan ng God and Demon Palace ang ating Demon God Palace at Stonewood Palace. Oh, may ganun. Anong sitwasyon? Medyo interesado si Yang Yiu nang marinig niya ang tungkol sa human alchemist. Ayon sa kanyang pangunawa, ang lahi ng tao sa Eternal God Realm ay napakabihirang. Kahit na mayroon, tiyak na nanggaling sila sa God Realm kung saan sila nanggaling ni Yu Linglong. Ngayon, ayon kay Xiong Yutian, mayroon talagang isang alchemist sa Palace of Gods and Demons, at siya ay isang tao. Ang lakas ng Palace of Gods and Demons ay hindi mapaghihiwalay sa alchemist. Ito ay kawili-wili, at gusto niyang marinig ang tungkol dito. Sa oras na ito, ang lahat ay nag-uusap habang kumukuha ng magic na gamot. Si Xiong Yutian ay hindi rin idle. Kumuha siya ng isang mahiwagang gamot at sinabing, sa totoo lang, ang alchemist na iyon ay hindi mula sa Gods and Demons Palace. Maaari lamang siyang ituring na kabilang sa kampo ng Gods and Demons Palace. Siya ang honorary Palace Master na inihayag mismo ng Grand Palace Master of the Gods and Demons Palace. Ang labas ng mundo ay tinatawag siyang Fourth Palace Master of the Gods and Demons Palace. Tinatawag siya ng lahat na Sage of Time and Space. Dahil ang alchemist ng tao na iyon ay nagsasanay sa paraan ng oras at espasyo, na napaka-espesyal. Isa rin siyang tao at naiintindihan ng paraan ng alchemy, na nagbibigay sa kanya ng napakataas na katayuan sa kampo ng Gods and Demons Palace. Sa katunayan, siya ay isang casual na cultivator, at ang Gods and Demons Palace ay espesyal na nagtayo ng palasyo para sa kanya, na independent sa Gods and Demons Palace. Ito ay tinatawag na Time and Space Palace. Siya ay isang napaka-misteryoso at sira-sira na human powerhouse. Siyempre, walang nakakaalam ng kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang bilang isang Diyos o demonyo. Anyway, isa siyang misteryosong human powerhouse. Hindi ko lang alam kung anong yugto siya ng Unheavenly Dao Realm. Sabi mo tinawag siyang Time and Space. Tanong ni Yang Yiu nang walang kurap sa kanyang mga mata. Oo, walang nakakaalam ng tunay na pangalan ng alchemist, ngunit mula nang lumitaw siya sa God and Demon Palace, kilala na siya bilang God of Time and Space, at nagmula siya sa labas ng Eternal God Realm. Sabi ni Xiong Yutian ng buong kumpiyansa. Naisip kaagad ni Yang Yiu ang Diyos ng oras at kalawakan. Isa rin ito sa mga layunin niya para sa paglalakbay na ito. Ang Diyos ng oras at kalawakan, isa sa 5 dakilang Diyos ng Chenkun Temple, ay ang taong maaaring makapasok sa kaharian ng langit sa propesya ng Chenkun God. Ngayon parang 9 sa 10 ang hinahanap niya. Siyempre, kung ito ay ang Diyos ng oras at kalawakan ng Chenkun Temple ay maaari lamang makumpirma pagkatapos na makita siya ng personal. Bilang karagdagan, kung ito ba talaga ang Diyos ng oras at kalawakan, iniisip ko kung nasa puso pa rin niya ang Chenkun Temple. Pagkatapos ng lahat, ang panahon ng Chenkun God ay naging kasaysayan, at ito ay lumipas ng mahabang panahon. Sino ang nakakaalam kung ang Diyos ng oras at kalawakan ay siya pa rin? Siyempre, ayon sa kasalukuyang pahayag ni Xiong Yutian, ang alchemist na nagsasabing siya ang parang santo ng oras at kalawakan ay nakarating na sa kaharian ng langit, at ang kanyang paglilinang ay napaka-misteryoso. Walang nakakaalam kung anong antas ng langit siya. Siya ay tinatawag ding Honorary Palasyo Master ng Diyos at Demon Palace, at ang kanyang katayuan ay pangalawa lamang sa 3 Palasyo Masters ng Diyos at Demon Palace. Parang nasa kanya na lahat ng gusto niya. Kung siya talaga ang taong hinahanap niya, kung gayon. Siya pa rin ba? Hindi sigurado si Yang Yiu. Sa anumang kaso, ang balitang ito ay magandang balita para sa kanya. Sa wakas ay may balita na siya tungkol sa taong hinahanap niya. Ang resulta ay hindi mahalaga ngayon.
Ang mahalaga ay ang paghahanap ng tao ay katumbas ng pagtupad sa isang hiling at pagbibigay sa puso ni tao ng pagiging perpekto. Aling quasi-sage of time and space ang kilala mo, senyor? Tanong ni Xiong Yutian. Alam ng lahat na si Yang Yiu ay isang tao. Bagamat bihira ang sangkatauhan sa Eternal God Realm, hindi ito wala. Bukod dito, alam nilang lahat na sa labas ng Eternal God Realm, mayroong isang lugar na tinatawag nilang Cursed Land, na siyang lugar kung saan nabubuhay ang sangkatauhan. Gayunpaman, walang sino man sa Eternal God Realm ang pumupunta doon, ni hindi nila gustong pumunta doon. Iniisip nila na ito ay isang nakakatakot na lugar na inabandona ng Heavenly Dao. Hindi ko siya kilala, na-curious lang ako, hindi gaanong nagsalita si Yang Yiu para maiwasan ang gulo. Kung tutuusin, ang quasi-sage of time and space ay kabilang sa kampo ng God and Demon Dao Palace, at masasabing magkaaway na sila. Nakakabaliw talaga isipin. Tinawanan ni Yang Yiu ang sarili sa kanyang puso. Isang malaking grupo ng mga dakilang Diyos ng demonyo ang naghanap ng magic na gamot ng napakabilis. Ang lahat ng mga magic na gamot sa buong espasyo ay ninakawan at ibinigay kay Yang Yiu, na pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at inilagay ang lahat sa Chenkun Pot. Matapos makakuha ng 10,000 mga mahiwagang gamot, siya ay nasa mabuting kalagayan. Sa katunayan, makikita na ang mga dakilang demonyong Diyos na ito ay napakasigla sa pagtulong sa kanya sa pagkolekta ng mga mahiwagang gamot. Sila, gusto lang niyang pinuhin ang ilang mahiwagang table task. Kung ang mga mahiwagang table task ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa kanila, iyon ang magiging pinakamahusay. Kahit na sila ay walang silbi sa kanilang antas, sila ay palaging magiging kapaki-pakinabang sa kanilang mga alagad. Ang pagmamana ng lakas ng isang partido ay palaging nakasalalay sa mga alagad, at ito ay pareho para sa anumang lahi. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Yang Yian at sinabi sa mga Diyos ng demonyo, "Salamat sa iyong pagsusumikap. Ipinapangako ko muli na gagamitin ko ang mga mahiwagang gamot na ito upang pinuhin ang mga mahiwagang table task." Sa oras na iyon, lahat ay magkakaroon ng bahagi. Salamat, Senyor. Ang lahat ay naghihintay para sa kanyang sabihin ito, at lahat sila ay nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Madam Honglian na pinona ang lahat. Ngunit umikot sila sa isang mahabang bilog at huminto sa harap ng pader ng bundok sa dulo. Kailangang alamin ng bawat isa ang lugar ng mahiwagang espasyo ng gamot na ito, na isang malaking parisukat na 30,000 metro, ngunit pagkarating sa dulo, wala nang daanan. Huminto si Madam Honglian sa harap ng pader ng bundok at nalilitong sinabi, "Kakaiba, ang hininga ng 9-layered Nirvana flower ay malinaw sa direksyong ito, ngunit ngayon ay walang kalsada." "Madam, sandali, tingnan ko," humakbang si Shenmue Patriarch at itinaas ang kanyang kamay sa dingding ng bundok. Nakita ni Yang Yiu ang isang berdeng baging na tumutubo mula sa braso ni Shenmue Patriarch at unti-unting bumabarena sa matigas na bundok. Boom! Sa sumunod na sandali, nagkaroon ng malakas na putok. Ang banal na liwanag sa kamay ni Shenmue Patriarch ang puwersahang gumawa ng butas sa bundok. Sa isang iglap, isang malakas na itim na gas ang lumabas sa himpapawid, dahilan upang bumagsak ng husto ang temperatura ng buong espasyo. Kabanata 2738 Saint Formation. Umalis. Ang Shenmue Patriarch na nakatayo sa harapan ay umungal, at ang kanyang buong katawan ay puno ng berdeng ilaw, na halatang pinuprotektahan ang kanyang sarili. Ang mga demonyong Diyos sa likod niya ay sensitibo sa panganib sa antas ng Heavenly Dao, at mas malakas sila sa isa't isa. Mabilis silang umatras at gumawa ng mga depensa. Tumayo si Granny Sand Fox sa harap ni Yang Yiu sa unang pagkakataon, at ang dalawa ay umatras ng 12-12 metro. Sa sandaling ito, ang kuweba na binuksan ng Shenmue Patriarch ay naglalabas ng makapal na malamig na hangin, na halatang hindi magandang bagay. Gayunpaman, hindi ito masyadong kumalat, at ang panganib ay ang kuweba lamang ng bundok na binuksan ng Shenmue Patriarch. Sa susunod na sandali, ang ninuno ni Shenmue ay umatras at nagsabi, tulad ng sabi sa inscription, ang bawat lugar ay binabantayan. Hindi madaling makakuha ng isang bagay. Ang kuweba na ito ay isang tagong kuweba, na nangangahulugan din na ito ay patungo sa ibang lugar. Ang mga mula sa palasyo ng mga Diyos at demonyo ay tila hindi pa nakapunta rito, ngunit hindi sila sigurado kung narito sila pagkatapos pumasok mula rito. Pinaghihinalaan ko ngayon na humahantong ito sa isa pang lihim na silid, o ang 3 lihim na silid na pinanggalingan namin ay konektado lahat sa isa't isa. Mag-ingat ang lahat. Ang malamig na hangin na ito ay hindi pangkaraniwan, at maaari itong makasakit kahit sa antas ng Heavenly Dao. Papasok muna ako, kaya maging alerto at ingatan ang isa't isa kung may mangyari. Natapos magsalita ang ninuno ni Shenmue, tumingin siya kay Yang Yiu at nagtanong, "Ano sa palagay mo, Senyor?" Natural na walang problema si Yang Yiu, tumango at sinabing, "Mag-ingat." Sa totoo lang, iniisip niya kung paano siya makakalusot. Sinabi ng ninuno ni Shenmue na ang malamig na hangin na lumalabas sa kuweba ay maaaring makasakit kahit sa antas ng Heavenly Dao, at siya, isang pekeng malakas na tao, ay tiyak na hindi ito magagawa sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Nagpadala ng mensahe si Lola Sand Fox, "Panginoon, tutulong ba ako sa iyo?" Umiling si Yang Yiu at sinabing, "Hindi, may paraan ako."
Ang kaunting malamig na hangin na ito ay hindi makakaabala sa akin. Mag-ingat ka lang. Fair na. Tinanggihan niya ang kabaitan ni Granny Sandfox. Sa katunayan, mayroon siyang sariling paraan. Kung hindi man lang niya mapaglabanan ang kaunting malamig na hangin na ito, hindi siya pupunta sa likod ng kalsada. Ito ang Medicine King Hall ng Fifth Holy Temple. May 6, 7, 8, at 9 na bulwagan na naghihintay sa likuran. Ito ay tiyak na magiging mas at mas mahirap. Bilang karagdagan, kailangan niyang magbantay laban sa mga tao ng Diyos at Demon Palace. Ang lahat ng ito ay hindi inaasahang mga paghihirap. Ang malamig na hangin sa sandaling ito ay nasa bukas. Kung hindi niya ito malalampasan, hindi ba siya tatawanan ng lahat at ma-expose on the spot? Sumunod, isa-isang pumasok sa malamig na kuweba ang mga demonyong Diyos. Si Yang Yiyo ang huli. Matapos makapasok ang lahat, ginalaw niya ang kanyang puso, at ang lahat ng banal na liwanag ay kumislap, ngunit suot niya ang napakadilim na sandata ng hari ng demonyo. Ang set ng Demon Soul Armor ay isang Heavenly Level Armor, kasama ang isang pares ng Heavenly Level Gloves, ang level ay napakataas. Nang makuha niya ang set ng armor na ito, alam niya lang na ito ay isang Heavenly Level Armor, ngunit hindi niya alam kung anong level ng langit iyon. Pagkatapos makarating sa Eternal God Realm, alam niya na ang Heavenly Realm ay talagang nahahati sa 3 level, iba't ibang realm, at isang malawak na hanay. Ngayong muli niyang suot ang set ng armor na ito, iba ang pakiramdam niya. Tila mas mataas ang aura ng sandata ng emperador ng demonyo kaysa sa Shenmue Patriarch. Siyempre, ang aura lang, hindi ang lakas. Ngunit ito rin ay nagpapakita na ang hanay ng baluti na ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi dapat maging problema ang lumaban sa lamig. Habang tumataas ang kanyang cultivation level, ang kapangyarihan ng depensa ng armor ay talagang lalakas at mas malakas sa ilalim ng kanyang operasyon. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, isinaaktibo niya ang baluti, at ang kuweba ng inscription ay agad na binuksan, at ang depensa ay nakabukas. Huminga ng malalim si Yang Yiyo at humakbang sa malamig na hangin. Matapos itong maramdaman, wala ng discomfort. Ilang lamig lang ang lumitaw. Masyadong mabigat ang hamog para makita ang ibang tao, at hindi ko alam kung gaano karaming mga kuweba ang nasa kuwebang ito, ngunit sa kaso ng puno ng malamig na hangin, natural na ito ang pinakaligtas na paraan upang mabilis na sumugod. Hindi na siya nagdalawang isip pa at sumugod na siya. Siya ay nakasuot ng isang buong set ng baluti at ang mga botes sa kanyang mga paa ay may pagpapalakas ng bilis. Mabilis na lumabas si Yang Yiyo. Pero sa sumunod na sandali, may nataman siyang matigas na bagay. Boom! Napabalikwas ang kanyang katawan at hindi niya maiwasang tumalon pabalik. Sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang ilang pamilyar na boses sa kanyang tainga. Diyos! Senyor! Isang boses ng pag-aalala ang umalingaw-ngaw. Tanging. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yiyo na ang lahat ay nasa paligid niya sa ulap. Anong nangyayari? Natitiyak ni Yang Yiyo na ang nataman niya ay hindi sinuman, kundi isang napakatibay na pader. Senyor, nakulong tayo sa ilang formation. Umalingaw-ngaw ang boses ng Shenmue Patriarch. Formation. Naguguluhan si Yang Yiyo. Hindi ba sa kuweba? Mapait na ngumiti si Xiong Yutian at sinabing, may problema tayo. Siguradong may naghihintay na sumugod tayo, ngunit talagang dumating tayo. Sa oras na ito, isang pamilyar na tawa ang umalingaw-ngaw. Hahaha. Dapat tamasahin ninyo ang kapangyarihan ng pinakamalaking Zuanchen Disha Formation sa Demon God Point. Isang pagpapala para sa inyo na nasa top 10 cultivator ang mamatay sa porma sayon ng santo. Second brother, come and help. No need to pay attention to them, ayan. Ay dalawang boses. Ang isa sa kanila ay narinig ni Yang Yiyo ay ang boses ni Ling Xiaotian mula sa Gods and Demons Palace, at ang isa pang tumawag kay Ling Xiaotian second brother ay walang alinlangan na boses ng Grand Palace Master of the Gods and Demons Palace. Gaya ng inaasahan, niloko sila. Walang hiya, galit na nagmura ang Diyos at demonyong ninuno. Nagdilim ang mukha ni Yang Yiyo, at tumayo siya at tumingin sa paligid. Isa talaga itong malaking formation. May mga pagsabog ng itim na ambon sa loob ng formation. Kahit nasuot niya ang armor ng Demon King sa sandaling ito, naramdaman niya na ang temperatura dito ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa doon sa kuweba. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, tiyak na mapapalamig sila sa loob. Mukhang hindi malamang, ngunit sa katunayan ito ay ganap na posible na mag-freeze sa kamatayan. Sinabi lang ni Ling Xiaotian na ito ay isang Santu Formation, na tinatawag na Xiantian Earth Demon Formation. Ang itim na ambon sa pagbuo ay hindi lamang kasing simple ng malamig na hangin. Natagpuan ni Yang Yiyo na ito ay kinakaing unti-unti. Sa sandaling ito, ang bawat isa ay may pagtatanggol na pinalakas ng banal na kapangyarihan. Maaari itong ipagtanggol sa loob ng maikling panahon, ngunit maaaring hindi ito gumana ng mahabang panahon. At ang mga dingding ng madilim na ambon sa paligid ay hindi mukhang ordinaryong mga hadlang. Nasubukan mo na bang sirain ang formation? Tanong ni Yang Yiyo. Sinubukan ko, ngunit wala itong epekto. Sagot ng God Tree Ancestor. Habang nagsasalita si Yang Yian, iniunat niya ang kanyang kamay at inilagay ito sa dingding ng ambon, pinaandar ang Chen Kun Pot. Gayunpaman, makalipas ang ilang minuto, tumigil siya.
Kahit na ginamit niya ang Han Yuanqi, walang paraan para maalog ito. Alam niyang nasa malaking problema siya. Ang buong espasyo ay wala pang 100 metro kwadrado, puno ng itim na hangin, at ito ay nagtatagpo patungo sa kanila mula sa lahat ng panig. Ang Porma Sion ay tumatakbo at patuloy na pinipiga ang kanilang espasyo. Sa pagbabalik tanaw, pumasok sila sa Shenshan Cave na binuksan ng Shenmo Patriarch. Pero hindi nila akalain na may formation na naghihintay sa kanila sa kabila. At ang Porma Sion na ito ay malinaw na inihanda ng Shenmo Dao Palace. Tama ang Shenmo Patriarch na ang tatlong portal at tatlong espasyo ay pareho, kaya ang mga tao ng Shenmo Dao Palace ang nanguna at nakalkula ang mga ito. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Senyor? Ang kapangyarihan ng Zuanchen Disha ay napakalamig at ang Porma Sion ay isang Porma Sion ng santo. Ang ating espasyo ay talagang lumiliit. Kung magpapatuloy ito, hindi tayo makakatagal ng matagal. Ang tanong ni Shenmo Patriarch kay Yang Yian. Sa sandaling ito, lahat ay tumingin kay Yang, dahil sa mata ng lahat, si Yang ay isang matapang na lalaki. Nang marinig ang tanong mula sa God Tree Patriarch, isinumpa ni Yang sa kanyang puso, kayong mga dakilang demonyo ng Heavenly Dao ay walang magagawa, ano ang magagawa ko? Siyempre, kailangan pa niyang magpanggap na cool, dahil sa simula pa lang ay senior strongman na siya sa mata ng mga demonyong Diyos. Siya, kailangang tumalon sa hukay na hinukay niya ang kanyang sarili, kahit ngumiti siya. Kabanata 2739 na tatlong talampakan sa itaas ng lupa. Huwag kayong magpanik, lahat. Kung mas marami kayo sa oras na ito, mas hindi kayo maaaring magpanik. Kahit na ito ay isang banal na Porma Sion, pagkatapos ng maraming taon, naniniwala ako na ang kapangyarihan nito ay palaging bababa. Bukod dito, ang Porma Sion na ito ay mukhang isang umiiral na Porma Sion, hindi isang Porma Sion na itinayo ng mga tao ng Diyos at Demon Palace. Kung makakalusot sila sa formation na ito, hindi ba? Sinimulan ni Yang Yiyo na patatagin ang moral ng hukbo. Huwag hayaang magulo ang malalaking demonyong ahas na ito. Tiyak na, pagkatapos sabihin ito, ang emosyon ng lahat ay naging matatag. Ipinagpatuloy ni Yang Yiyo, anumang Porma Sion ay kailangang may tarangkahan ng buhay. Ito ang bakal na batas ng pagbuo. Walang patay na Porma Sion sa mundo. Susunod, makinig ang lahat sa aking utos at hanapin ang tarangkahan ng buhay. Hanggat nahanap natin ang gate ng buhay ng Porma Sion, magkakaroon tayo ng pagkakataong makawala sa Porma Sion. Senyor, ang kapaligiran dito ay simpleng kaguluhan, at walang bakas ng pagbuo. Paano natin mahahanap ang gate ng buhay? Tanong ni Xiong Yutian. Labis na nanlumo si Yang Yian na wala siyang masabi. Mabilis niyang sinabi, kung titingnan mong mabuti, lagi kang may makikitang kapintasan. Lahat, tingnan mong mabuti. Napakaliit ng lugar. Basta may kaina-hinalang lugar, hanapin mo. Okay, tingnan natin magkahiwalay. Nakita ni Yang Yian ang mga demonyong Diyos na nagkalat at nagsimulang mag-obserba at maghanap. Nakahinga siya ng maluwag. Siya lang ang nakakaalam na ang sinabi niya kanina ay para lang harapin ang malalaking demonyong Diyos na ito. Wala talaga siyang makita sa Porma Sion na ito. Walang malinaw na Porma Sion. Ang Santo Formation ay talagang lampas sa kanyang katulusan. Ano ang gagawin ngayon? Isang hakbang lang ang kaya niyang gawin. Sa dilema, lahat ay tumingin sa kanya bilang isang senior strongman, ngunit hindi nila alam na siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Wala siyang magawa at kaya lang niyang harapin ito hanggat kaya niya. Siyempre, alam niya sa kanyang puso na hindi ito solusyon. Kailangan niyang makaalis sa lalong madaling panahon, kung hindi, pagkatapos ng mahabang panahon, maraming problema ang mabubunyag, na maaaring kabilang ang kanyang peking malakas na lalaki. Kaya't si Yang Yian ay mukhang napakalmado at hindi gumagalaw sa ibabaw, na nagpapakita ng isang hitsura ng lahat ng nasa ilalim ng kontrol, ngunit sa katunayan, ang kanyang puso ay tulad ng isang langgam sa isang mainit na palayok. Ang isip ay tumatakbo ng mabilis, nag-iisip ng mga paraan upang masira ang Porma Sion na ito at magmadaling lumabas. Nagbago ang pananaw niya sa mga tao sa God and Demon Palace, o wala na siyang flock mentality. Ipinakita sa kanya ng dalawang kontak na ang mga tao sa God and Demon Palace ay tila walang pakialam sa kanya. Kung hindi, hindi sila maglalakas loob na magkasala ng 2 beses, at ngayon ay kinakalkula pa nila siya. Mabilis na nauubos ang oras sa magulo at madilim na espasyo ng pagbuo. Bagaman bilang isang Diyos, wala siyang pakialam sa problema ng oras. Pero depende sa sitwasyon. Ngayon ang sitwasyon ay kabaligtaran lamang. Napakahalaga ng oras, at hindi sapat ang ilang oras. Dahil habang lumilipas ang panahon, ang pag-urong ng masamang espiritu ng Zuanchen sa buong espasyo ay lalong tumitindi. Maaaring baliwalain ito ng lahat sa maikling panahon, ngunit mag-iiba ito pagkatapos ng mahabang panahon. Ang malamig na hangin ay may epekto sa antas ng Heavenly Dao. At ito ay nagdadala ng kapangyarihan ng kaagnasan, na sa malaot madali ay uubusin ang kanilang enerhiya, at pagkatapos ay sila ay mauubos ng isa-isa. Ang Porma Sion na ito ay isang malaking palayok ng kumukulong poloka sa maligamgam na tubig. Mukhang may natuklasan si Senior dito. Tumunog ang boses ng Shenmo Patriarch.
Lumingon si Yang Yiyo at hindi nakita ang figure ng Shenmue Patriarch, ngunit narinig niya na 10 metro ang layo niya. Napakakapal ng itim na fog sa formation space na walang makikita mula 10 metro ang layo. Sumilip si Yang Yiyan. Nang nasa loob lamang siya ng 2 metro ay nakita niya ang figure ng Shenmue Patriarch. Ano ang nahanap mo? Tanong niya sa Shenmue Patriarch. Senyor, halika at tingnan mo, ang makalupang masamang puwersang ito ay may katangian, wala sa kanila ang sumasakop ng 3 talampakan ng lupa, at lahat sila ay puno ng buong espasyo mula sa anumang anggulo. Tanging kapag tiningnan mo ito mula rito, ang makalupang masamang enerhiya ay nasa itaas ng lupa. Ito ang tanging espesyal na bagay sa espasyong ito. Wala akong masyadong alam tungkol sa mga porma sayon, makikita mo ba kung may kakaiba? Kapag si Shenmue Patriarch ay nagsasalita, hiniling niya kay Yang Yiyan na maglupusay at makita. Nakikinig sa kwento ng Shenmue Patriarch, tumingkayad si Yang Yiyan, at sigurado, pareho ang nakita niya sa sinabi ng Shenmue Patriarch. Tunay na totoo na tanging ang lugar kung saan nag-squat ang Shenmue Patriarch upang makita ang makalupang masamang enerhiya ay 3 talampakan sa ibabaw ng lupa. Baguhin muli ang anggulo, bawat lugar at bawat anggulo ay puno ng kapunuan. Ayon sa prinsipyo ng pagbuo, marahil ito ang breakthrough point kung saan matatagpuan ang gate ng buhay. Kung hindi mo pagmamasid ng mabuti, ang anggulong ito at ang locus yung ito ay maaaring baliwalain, ngunit natuklasan pa rin ito ng Shenmue Patriarch. Ngunit natuklasan pa rin ito ng Shenmue Patriarch. Mula sa puntong ito, ang Shenmue Patriarch ay isang maislan na tao. Tiningnan siya ni Yang Yiyo nang may bagong mga mata. Tumingkayad siya, pinagmasdan ng mabuti, at dinamdam. Pakiramdam niya ay medyo espesyal ang lugar na ito. Siyempre, ito ay espesyal sa lupa. Iyon ay, sa 3 talampakang lupain, walang bakas ng makalupang masamang espiritu sa lahat ng direksyon, at walang pakiramdam ng malamig na hangin. Tuwang-tuwa siya at sinabing, wala akong maramdamang malamig na hangin. Ganito rin ba ang pakiramdam ng ninuno? Oo, walang malamig na hangin sa 3 talampakang lupain. Kung pagmamasdan mong mabuti, ang mga makalupang masamang espiritu sa lahat ng direksyon ay dumaan dito. Senyor, ito ba ang lugar kung saan matatagpuan ang formation gate na iyong binanggit? Tanong ng Shenmue Patriarch. Tumango si Yang Yiyo, 9 sa 10 beses, nandito na. Ano ang susunod nating gagawin? Sabi ng matandang lalaki ng Shenmue. Nang walang karagdagang pagkaantala, tipunin ang lahat at sama-samang salakayin ang puntong ito. Kung walang mali, maaaring masira ang porma sayon. Sabi ni Yang Yiyo. Ang matandang lalaki ng Shenmue ay natuwa at sinabing, okay, pupuntahan ko ang lahat dito. Sabay-sabay na nagtipon ang lahat. Hindi nagsalita si Yang Yiyo, at direktang nagutos, makinig kayong lahat, umatake ang lahat dito. Gumuhit siya ng bilog sa lupa habang nagsasalita. Hindi siya naghanda sa pag-atake, ngunit nagbigay ng isang komplikadong utos, at syempre may mga proseso din. May isang bilog na inukit sa lupa na may pinaghalong primordial chi, at pagkatapos ay ang lahat ng mga demonyong Diyos ay umatake, at ang kapangyarihan ay magsasama-sama sa isang chi nang hindi nagkakalat. Kung hindi mo mahanap ang maling lugar, maaaring masira ang porma sayon. Ang paraan ng pagbuo ay talagang ganito. Nakahanap ng paraan ng mga taong alam ang negosyo. Gaano man kalakas ang pagbuo, kung tama ang pamamaraan, maaari itong masira sa isang punto. Kung hindi, hindi mo masisira ang porma sayon kahit mamatay ka sa pagod. Pagkatapos makinig sa utos. Natapos magsalita si Yang Yiyo, at sa sumunod na sandali ay sumigaw siya, atake. Boom boom boom. Ito ay may kaugnayan sa sariling kaligtasan ng bawat isa at kung sila ay makakatakas. Ginamit ng lahat ang lahat ng kanilang lakas sa pag-atake. Sa Dagendong, ang mga atake ng lahat ay puro sa isang punto. Ang buong lupa ay umungol at nayanig. Pagkatapos ay isang hindi inaasahang eksena ang nangyari. Pagkatapos ng kanilang pag-atake, biglang lumitaw ang mga bitek sa lupa, at lahat ay nahulog sa malalaking bitek. Yang Yiyo. Nagulat din siya, ngunit pagkatapos ay nakita niyang may liwanag sa ilalim ng mga bitek. Ito ay isang formation inscription, at ito ay isang teleportation inscription, kaya siya ay sumigaw, huwag kang lumaban, mayroong isang teleportation portal sa ibaba. Kabanata 2740, Epoch Holy Medicine. Sa totoo lang, ang mga sinaunang demonyong Diyos na ito ay talagang nasa likod ng sangkatauhan sa mga tuntunin ng sibilisasyon. Karamihan sa kanilang pamana sa paglilinang ay nagmumula sa pamana ng dugo at kaluluwa, at walang anumang pagbabago. Halimbawa, ang pagbuo at alchemy puppet, at iba pa, ay nilikha lahat ng sangkatauhan. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang sinaunang lahi ng demonyo ay walang mga porma sayon at alchemy. Marahil mayroon, ngunit tiyak na hindi sila dalubhasa. Dahil ang lahi ng demonyo mismo ay malakas sa laman, at ang dugo at kaluluwa ay nakahihigit sa lahi ng tao, sila ay higit na umaasa o naniniwala sa kanilang sarili, at natural na hindi mag-aaral ng mga porma sayon. Ang lahi ng tao ay kabaligtaran lamang.
Ito ay mas mahina kaysa sa ibang mga grupong etniko sa mga tuntunin ng pisikal na katawan, kaya kailangan nitong pag-aralan ang mga porma sayon at alchemy upang mapunan ang agwat sa pagitan ng sarili nito at ng iba pang mga pangkat etniko. Sa paglipas ng panahon, ang mga bagay na ito ay dalubhasa. Kaya't nakita ni Yang Yian sa unang pagkakataon na mayroong isang formation transmission inscription sa ilalim ng crack, at walang panganib. Pagkababa, maaari siyang makatakas. Pero kung lalaban ang lahat, hindi lang siya makakalabas, baka matrap na naman siya. Sa kabutihang palad, lahat ay nagtiwala sa kanyang mga salita. Nang marinig nila ang kanyang sigaw ay hindi na sila nakalaban at isa-isang bumaba. Oo naman, lahat ay na-teleport out sa susunod na sandali kasama ang banal na liwanag na kumikislap. Sa isang iglap, lumabas ang lahat. Ang kapaligiran ay ganap na naiiba. Nagbago ang lugar na kanilang kinaroroonan. Ibang kapaligiran iyon. Ang madilim na misteryosong langit at lupa na masamang kapangyarihan ay nawala. Tumingin sa paligid, nasaan ang mga porma sayon? Lumabas sila. Masaya ang lahat. Ngunit lumitaw din ang isa pang problema. Isa-isang lumitaw ang mga figure sa kanilang paligid. Pinalibutan sila ng mga tao mula sa God and Demon Palace. At sa hindi kalayuan, mayroong isang banal na liwanag na kumikislap at isang kulay rosas na glow. Anong meron? Ang banal na enerhiya sa hangin ay napakalakas, at bawat paghinga ay maaaring maging komportable sa mga butas ng buong katawan. Senyor, nararamdaman ko ito. Ang hininga ng 9-layer Nirvana flower ay nasa lugar kung saan kumikislap ang banal na liwanag, at pakiramdam ko ay hindi lang ang 9-layer na bulaklak ng Nirvana, kundi pati na rin ang isang Epoch Holy Medicine. Lumapit si Madam Honglian at sinabi kay Yang Yio. Epoch Holy Medicine. Sa sumunod na sandali ay napasigaw ang lahat. Ano ang Epochal Holy Medicine? Si Yang Yian ay may kaunting pag-unawa ngunit hindi pa rin naiintindihan. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang katagang Epochal Holy Medicine. Epochal Holy Medicine, as the name suggests, has grown for an epoch. Ito ay isang tunay na banal na gamot ng langit at lupa. Ito ay masasabing pinakamahalagang gamot sa tatlong kaharian. Ito ay masasabing nalampasan ang saklaw ng medisina. Ito ay maihahambing sa antas ng mga tunay na santo sa ating pangkat ng lahat ng bagay. Kaya't tinawag itong epokal na banal na medisina. Ito ay isang ganap na napaliwanagan na gamot. Nabalitaan na ang pag-inom ng Epochal Holy Medicine ay maaaring magbigay daan sa isang tao sa simula ng Heavenly Dao na lumukso sa pagiging perpekto ng mga panuntunan at misteryo ng Heavenly Dao. Ang isang taong nakapagsigawa ng ikalimang antas ng mga panuntunan at misteryo ay maaaring kunin ito at makapasok sa threshold ng Hidaw. Ang isang tao na naperpekto ang Dao ay maaaring makatulong sa pagsasama-sama ng 5 mahusay na paraan. Siyempre, hindi alam kung ito ay totoo o hindi, ngunit ang epekto ng Epochal Holy Medicine ay ganap na hindi maisip na makapangyarihan. Ngayon ay tila ang Diyos at Demon Dao Palace ang nanguna. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nang magsalita si Madam Honglian, kumikinang na ang kanyang mga mata, maliban sa kanyang berdeng mata. Tumingin si Yang Yian sa mga mata ng iba, at lahat sila ay puno ng pagnanasa. Hindi nakakapagtaka. Ayon sa mga salita ni Madam Honglian, kakaunti ang mga tao ang makakalaban sa tukso ng Epochal Holy Medicine. Sa katunayan, kasama siya, ang kanyang puso ay tumibok. Naisip niya sa kanyang sarili, kung ang banal na gamot na ito ay kinuha ng isang junior god, maaari ba siyang tumuntong sa kaharian ng Diyos ng batas o mahawakan man lang ang kaharian ng langit na Dao? Kung talagang ayon sa sinabi ni Madam Honglian, pwede talaga. Sobrang excited. Pero hindi madali. Dahil 8 Heavenly Dao Master ang lumitaw sa paligid. Ayon sa sinabi ng Shenmue Patriarch noon, ang mga Heavenly Dao Masters ng unang kampo ng Diyos at Demon Dao Palace ay kapareho nila, at lahat sila ay 12 Heavenly Dao Masters. Ngunit sa aspeto ng kalidad, ang God at Demon Dao Palace ay may ganap na kalamangan, dahil ang Grand Palace Master of the God at Demon Dao Palace ay una sa lahat ay isang Heavenly Dao 3-level Master, ang pangalawang Palace Master Ling Xiaotian ay ang pangalawang Heavenly Dao, at ang ikatlong Palace Master ay ang unang Heavenly Dao. Ito ay kapangyarihan lamang ng Diyos at Demon Dao Palace. May mga likas na malalakas na tao sa iba pang 9 na Panginoon. At paano naman sila? Sa ibabaw, si Yang Yiu ay isang malakas na tao, ngunit sa katunayan, ang tanging tunay na malakas na tao ay ang ninuno ni Shenmue, na nasa ikalawang antas ng Heavenly Dao. Siyempre, si Xionghuan ay maituturing na isa sa kanila ngayon. Ang natitira ay ang pangalawang Panginoon ng palasyo ng mga Diyos at mga demonyo, si Shi Gandang, ang dalawang malasanto sa Hilaga at Timog at si Medusa, Xiong Yutian, na nasa unang antas ng langit na Dao, at ang natitira, si Lola Xiaoho, Madam Honglian, ang pangalawa at pangatlong mga Panginoon ng palasyo ng mga demonyo at mga Dao ng mga tunay na heaven ay nasa unang yugto ng lahat. Kahit na mayroon lamang 8 malalakas na lalaki mula sa kampo ng God at Demon Palace sa paligid nila sa sandaling ito, hindi sila dapat maliitin, dahil ang Shenmue Patriarch ay same time na bamulong sa tabi niya, sa 8 malalakas na lalaki, mayroong 3 sa ikalawang antas ng Heavenly Dao, 3 sa unang antas ng Heavenly Dao, at ang pangalawa sa unang yugto ng Heavenly Dao. Ang Grand Palace Master of the God at Demon Palace, ang Quasi-Saint of Time and Space,
at ang dalawang lalaki mula sa East at West Seas ng Desolate Sea ay wala rito. Malinaw na sinusubukan nilang makuha ang banal na gamot doon. Hindi sapat yun. Sa iyo, ang senior, mayroon pa tayong pagkakataong manalo. Magsisimula tayo mamaya. Direkta kang sumugod sa Shenguang para agawin ang Epoch Holy Medicine. Sa anumang kaso, ang Epoch Holy Medicine ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ng Diyos at Demon Palace, kung hindi ay mahihirapan tayong labanan ang mga ito sa susunod. Gusto talagang sampin niyang Yiyu matapos makinig sa mga salita ng Shenmue Patriarch. Ayon sa kahulugan ng Shenmue Patriarch, dapat nilang pigilan ang 8 malalakas na lalaki at hayaan ang kanilang mga sarili na sumugod sa 4 na tao mula sa Grand Palace Master of the God at Demon Palace upang agawin ang Epoch Holy Medicine. Ang ideya ay mabuti, ngunit ako ay isang peking malakas na tao. Hindi ba't pagpapakamatay ang pagmamadali? Ngunit sa ibabaw, kailangan kong tumango bilang pagsang-ayon. Okay, sumang-ayon siya, ngunit mapait siyang ngumiti sa kanyang puso. Hindi ko gagawin iyon. Siya. Alam din niyang hindi na niya kayang magpanggap na isang malakas na tao. Pagtingin sa paligid, mabilis na gumagana ang isip niyang Yiyo. Ang sitwasyong ito ay dapat masira, kung hindi ay siya ay tapos na. Siyempre, kung saan nagniningning ang banal na liwanag, naroon ang Epoch Holy Medicine at 9-layer Nirvana Flowers. At least gusto niyang makuha ang 9-layer Nirvana Flowers. Ngayon ay mukhang isang malaking natural na espasyo. May 3 pintong bato sa di kalayuan. Walang duda na ang 3 pintong bato ay ang 3 lihim na silid na nakita nila noong una silang pumasok sa Medicine King Hall, ngunit lahat sila ay napunta dito. 100 metro ang layo sa kabilang panig, mayroong isang plataporma na halos 3 metro ang taas. Naroon ang banal na liwanag. Ito rin ang lugar kung saan sinabi ni Ginang Honglian na matatagpuan ang Epoch Holy Medicine at 9-layer Nirvana Flowers. Ito rin ang lugar kung saan matatagpuan ang 4 na master ng God at Demon Palace. Kaya lang ay mukhang napakalaki ng lugar kung saan kumikinang ang ilaw, at hindi malinaw kung ano ang nangyayari sa loob. Bilang karagdagan, 30 metro ang layo mula sa kanila ay ang 8 makapangyarihang lalaki ng palasyo ng mga Diyos at demonyo na nakapaligid sa kanila. Hindi sila agad kumilos, sa halip ay tinitigan sila isa-isa sa ilalim ng pamumuno ni Ling Xiaotian. Malinaw na gusto nilang mag-antala ng oras hanggang sa makolekta ng Grand Palace Master ng Palace of Gods and Demons ang Holy Medicine of the Era. Ang dalawang panig ay nasa isang pagkapatas. Gayunpaman, alam niyang Yiyo, ng matandang ninuno na si Shenmue at ng iba pa na pinakamahirap para sa kanila na antalahin ang oras, dahil kapag kinuha ng Grand Palace Master ng palasyo ng mga Diyos at demonyo ang banal na gamot ng panahon, ang kanyang paglilinang ay tiyak na masisira, at ang lahat ay nasa panganib. Kaya hindi na sila makapag-antala pa. Patayin. Ang matandang ninuno na si Shenmue ay umungal at dumiretso kay Ling Xiaotian. Sa sandaling ito, lahat ay gumagalaw. Bumangon ka. Umungol si Ling Xiaotian, at lahat ng 7 makapangyarihang lalaki ng palasyo ng mga Diyos at demonyo ay bumuo ng mga selyo gamit ang kanilang mga kamay, at isang malaking hadlang ang nabuo. Halatang gusto nilang bitag sila. Upang maantala ang oras. Gayunpaman, nakita rin ng matandang ninuno na si Shenmue at ng iba pa na gagamitin nila ang lahat ng kanilang lakas para masira ang blockade. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.